Isang mayamang negosyante ang nagpasiyang magbalat kayo bilang isang pulubi at umupo sa sahig sa loob ng sarili niyang tindahan. Sinigawan siya ng isa sa kanyang mga empleyado at pinahiya siya sa harap ng mga customer at iba pang staff. Ang sumunod ay isang bagay na walang sinuman ang inaasahan. Si Alejandro Bautista ay naglaan ng 3 dekada sa pagbuo ng kanyang imperyo sa negosyo. 30 mahahabang taon na puno ng mga gabing walang pahinga, mabibigat na desisyon at mga sakripisyong hindi nakikita ng mundo. Ngunit noong umagang iyon, habang nakatayo siya sa loob ng kanyang penthouse sa ika-42 palapag, pinagmamasdan ang unti-unting paggising ng lungsod sa pamamagitan ng malalaking bintanang salamin. May naramdaman siyang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Isang malalim na kawalan. Hindi ito pisikal na gutom. Matagal na siyang hindi nag-aalala tungkol sa pagkain. Hindi rin ito simpleng pag-iisa. Bagaman ang kanyang asawa na si Mariana ay pumanaw 6 na taon na ang nakalipas at ang bahagyang bakas ng pabango nito ay tila nananatili pa rin sa tahimik na mga sulok ng bahay na parabang tumatangging maglaho ang mga alaala. Iba ang kawalan na ito. Banayad ngunit paulit-ulit, parang isang tahimik na boses na nagsasabing may isang bagay sa pinakapuso ng lahat ng kanyang itinayo ang unti-unting nabubulok. Uminom siya ng kape nang walang imik. Napakalawak at napakawalang laman ng apartment. Masyadong malaki para sa isang lalaki. Si Mariana ang pumili ng bawat piraso ng muebles ng may pag-iingat. Ang mga painting, mga ilaw, maging ang pinakamaliliit na dekorasyon, lahat ay sumasalamin sa paniniwala niyang ang isang tahanan ay dapat may kwento. Mula nang mamatay siya, ni hindi binago ni Alejandro ang kahit isang bagay, parabang ang paglipat ng kahit isang unan ay magbubura ng bahagi ni Mariana. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa malamig na marmol na mesa. Ang mensahe ay mula kay Emiliano Solaris, ang accountant ng Bautista and Hogar. Ang kumpanyang muebles na pinalago ni Alejandro mula sa isang maliit na tindahan sa kapitbahayan hanggang sa maging isang respetadong pambansang chain na may 17 sangay. Ginoong Alejandro, kailangan ko po kayong makausap. Tungkol ito sa mga numero noong nakaraang quarter. May nakita akong ilang irregularidad na ikinababahala ko. Mas gusto kong pag-usapan natin ito ng personal. Binasa ni Alejandro ang mensahe ng paulit-ulit. Maingat at masinop si Emiliano, isang profesional na sinusuri ang bawat detalye bago magpakita ng pag-aalala. Kung siya ay nag-aalala, ibig sabihin seryoso ang sitwasyon. Ngunit hindi lang ang mensaheng iyon ang gumugulo sa kanya. Sa loob ng ilang buwan, dumarami ang maliliit na babala. Mga reklamo ng customer na dumadaan sa kanya ngunit pinapahina ng management. Dumadaming empleyado na umaalis sa flagship store nang walang malinaw na dahilan. Mataas na turnover na walang tunay na humaharap. Pinakanakakabahala sa lahat ang matinding pakiramdam na iba ang kilos ng mga tao kapag nandoon siya at ganap na iba kapag wala siya. Ibinaba niya ang walang laman na tasa at naglakad patungo sa kanyang closet. Lampas sa mga Italian suit na tahi, mga silk shirt, mga mamahaling sapatos na mas mahal pa kaysa sa kinikita ng maraming empleyado sa isang buwan, huminto siya sa isang lumang kahon na palaging hinihikayat ni Mariana na itapon niya. Nandoon ang mga damit mula sa panahon ng kanyang paghihirap. Noong panahong natutulog siya sa sahig ng paggawaan at minsan ay isang pagkain lang sa isang araw ang kaya. Kinuha niya ang isang kupas na t-shirt, isang lumang polo na numipis dahil sa taon ng paggamit. Maluwag na pantalon na nakaligtas pa mula sa mas magugulong dekada at isang knitted na beanie na binili niya sa street market nung siya'y 23, noong panahong karamihan ay naniniwalang hindi siya magtatagumpay.
Sa harap ng salamin, dahan-dahan niyang isinuot ang mga nakalimutang damit. Nabigla siya sa pagbabago. Kapag wala ang suit, wala ang relo, wala ang kumpiyansang tindig ng isang makapangyarihang executive, parang naglaho si Alejandro Bautista. Sa halip, may isang lalaking nakatayo roon na madaling hindi mapansin sa kahit anong kanto. Isang lalaking walang estado, isang lalaking walang pagkakakilanlan. Kailangan kong makita ang katotohanan, bulong niya sa sariling refleksyon. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari kapag wala ako. Bago siya lumabas, isang tawag lang ang ginawa niya. Tinawagan niya si Hilario Montiel, ang kanyang abogado at ang tanging kaibigang nanatiling kasama niya mula pa noong sila'y mga binatilyo. Hilario, may gagawin ako na malamang sasabihin mong baliw. Alejandro, sa'yo wala nang nakakagulat. Ano na naman ito? Pupunta ako sa main store ng nakadisguise. Gusto kong obserbahan kung paano talaga tumatakbo ang lahat kapag walang nakakakilala sa akin. Tumahimik ang linya ng eksaktong 4 na segundo. Sigurado ka ba paano kung may makakilala sa'yo? Hinding-hindi mangyayari. 3 taon na mula nang huli akong pumunta roon. Hindi pa nakikita ng mga bagong empleyado ang mukha ko. Pangalan ko lang ang alam nila. At yung mga nakakaalala sa'yo, sila ang mismong gusto kong bantayan. Huminga ng malalim si Hilario. Mag-ingat ka, kaibigan ko. Ang katotohanan ay mas nakakasugat kaysa sa anumang kasinungalingan. Mas gusto ko ang masakit na katapatan kaysa sa komportabling panlilinlang. Tinapos niya ang tawag. Hinila niya pababa ang bini hanggang noo, sinilip ang sarili sa salamin sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay lumabas siya sa service entrance ng gusali. Iniiwasan ng doorman na karaniwang bumabati sa kanya tuwing umaga ng may labis na paggalang. Ang pinakamalaking Bautista and Hogar store ay nakatayo sa isa sa pinakaabalang avenida ng lungsod. Ang 3 palapag na gusali ay may malalaking bintana na nagpapakita ng magagandang nakaayos na sala, pino at eleganteng dining set at mga silid-tulugan na parang pangarap, mga espasyong idinisenyo upang ipangako sa mga customer ang mas magandang bersyon ng buhay. Si Alejandro mismo ang nagplano ng bawat detalye ng lokasyong iyon, tinitiyak na mararamdaman ng mga bisita na malugod silang tinatanggap sa sandaling pumasok sila. Ngunit noong araw na iyon, iniwasan niya ang pangunahing pasukan. Sa halip dumaan siya sa side door na ginagamit ng mga supplier at cleaning crew. Walang nagtaka. Walang tumingin sa kanya ng pangalawang beses. Dumaan siya ng hindi napapansin, isa lang na anino sa daloy ng tao. Ang unang lugar na pinagmamasdan niya ay ang storage room. Nagkalat ang mga kahon ng walang ayos. Ang mga produktong dapat nakadisplay ay natatabunan ng alikabok sa madidilim na sulok. Isang batang empleyado ang nagbubuhat mag-isa ng mabibigat na muebles na malinaw na para sa 2 tao. Ang pangalan niya nalaman ni Alejandro kalaunan ay Ignacio Sanchez. Tahimik siyang pinanood ni Alejandro sa loob ng ilang minuto. Ang binata ay nagtatrabaho ng may matinding focus, halos desperasyon. Mabilis at matalas ang bawat galaw, na para bang hinahabol siya mismo ng oras. May bakas ng sugat ang kanyang mga kamay at ang bahagyang panginginig ng kanyang mga braso ay nagpapakita ng matinding pagod. Kailangan mo ba ng tulong? Mahinahong tanong ni Alejandro habang lumalapit. Tumingala si Ignacio, nagulat. Mabilis nitong sinuri si Alejandro mula ulo hanggang paa na parang sanay na sanay siyang husgahan ang tao base sa itsura. Bago ka ba dito, hindi kita kilala. Parang ganun, sinabihan akong dumaan at magtanong kung may trabaho. Maling oras ang napili mo, kaibigan. Ang pagkuha ng tao ay sa manager lang. At ang manager, binabaan ni Ignacio ang boses at palihim na tumingin sa paligid. Sabihin na lang nating hindi siya pala kaibigan. Ang manager, si Camila Ortega, siya ang may kontrol sa lahat. Kapag pabor siya sa'yo, ligtas ka. Kapag hindi,
Hindi niya tinapos ang pangungusap pero malinaw sa mukha niya ang ibig sabihin. Nanlamig ang likod ni Alejandro. Siya mismo ang nag-promote kay Camila. 2 taon na ang nakalipas. Ang mga report ay nagsasabing mahusay at organisado siya. At siya raw ang dahilan ng pagtaas ng sales. Walang nagsabi ng kapalit na presyo ng efficiency na iyon. Ganyan ba talaga kaseryoso? Mahinahong tanong ni Alejandro. 1 taon na akong nagtatrabaho dito, bulong ni Ignacio. 12 oras araw-araw dahil kailangan ko ang sahod. May sakit ang nanay ko at hindi nawawala ang bayarin sa ospital. Pero minsan, bigla siyang tumigil na parang sobra na ang nasabi. Hayaan mo na, hindi ko dapat sinasabi ito sa isang estranghero. Minsan, mas ligtas magsalita sa taong hindi mo kilala kaysa sa taong malapit sa'yo. Tinitigan siya ni Ignacio nang may pagtataka. May kakaiba sa lalaking ito. Ang damit niya ay nagsasalaysay ng isang kwento, pero ang mga mata niya ay nagsasalaysay ng iba, mga matang nakakita ng hirap at natutong umunawa ng tao. May mga araw na tinatanong ko kung sulit pa bang manatili. Mahina niyang amin. Hindi dahil sa trabaho, hindi ako natatakot sa hirap. Ang kinatatakutan ko ay kung paano kanila tratuhin. Para bang wala kang halaga, para bang hindi ka nakikita. Para bang isa ka lang piyesa na pwedeng palitan anumang oras kapag gusto nila. Tumama ng malalim kay Alejandro ang mga salitang iyon, na para bang matutulis na karayom na bumaon sa kanyang dibdib. Kumpanya niya ito, mga manggagawa niya ito. Tungkulin niyang malaman kung ano ang nangyayari at gayon man lubos siyang walang alam sa tunay na realidad sa loob ng sarili niyang mga pader. Biglang umalingaw-ngaw sa pasilyo ang malinaw na tunog ng matataas na takong sa koridor na nagdurugtong sa bodega at showroom. Agad nagbago ang mukha ni Ignacio na para bang may pumindot ng switch. Sa loob ng wala pang 1 segundo, nawala ang pagiging bukas ng kanyang ekspresyon at napalitan ng blangko at kontroladong anyo. Ang manager, mabilis niyang bulong. Kung seryoso kang magpapahire, hindi ka dapat nakatayo rito. Ayaw na ayaw niya ng mga taong walang pahintulot na gumagala. Nanatili si Alejandro sa kinatatayuan niya. Kailangan niyang masaksihan ito mismo. Pumasok si Camila Ortega sa bodega na para bang hindi lang ang gusali ang pag-aari niya, kundi pati ang hangin sa loob nito. Bawat galaw niya ay naglalabas ng awtoridad at kontrol. Tahimik na nagmasid si Alejandro mula sa likod ng isang mataas na estante. Maraming beses na niyang nakita si Camila sa mga formal na meeting. Laging maayos, laging kalmado, laging may kumpiyansang ngiti habang sinasabi sa kanya ang eksaktong gusto niyang marinig. Pero ang bersyong ito niya ay walang ngiti kahit kaunti. Sanchez, parang kutsilyong humiwa sa silid ang boses niya. Bakit nandito pa rin ang mga kahong to? Nagbigay ako ng malinaw na utos na dapat naka-display na ang lahat bago mag-alas 9. Alas 9:15 na po. Miss Ortega, ako lang po ang naka-assign sa bodega ngayon. Hindi pumasok si Marcos dahil hindi ako interesado sa mga paliwanag. Inaasahan ko ang resulta. Kung masyadong mabigat ang trabahong ito para sa iyo, maraming tao sa labas na masayang kukunin ito. Hindi ko po kayang buhatin lahat mag-isa sa. Hinahamon mo ba ako? Lumapit si Camila at kusang umatras si Ignacio. Gusto mo bang tawagan ko ang human resources? Isang tawag lang at wala ka ng trabaho sa loob ng ilang minuto. Iyon ba ang hinihingi mo? Hindi po, ma'am. Kung ganoon, tigilan mo ang pagsasalita at bumalik ka sa trabaho para doon ang sahod mo. Walang dagdag na salita. Tumalikod siya at umalis. Ang postura niya ay kasing utos at kasing tapang ng pagpasok niya. Nanatiling nakatigil si Ignacio sandali, nakasara ang kamao, matigas ang panga. Pagkatapos ng isang mabagal na paghinga, yumuko siya at muling nagbuhat ng mga kahon na para bang walang nangyari.
Tumibok ng malakas ang pulso ni Alejandro sa kanyang tainga. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang magpakilala at mag-demand ng sagot. Pero pinigilan niya ang sarili. Kung ilalantad niya ang pagkakakilanlan niya ngayon, ang makikita niya ay mga rehearsed na kilos at mga peking ngiti. Kailangan niyang makita ang buong larawan. Tahimik siyang lumapit kay Ignacio at nagsimulang tumulong sa trabaho. Napatingin si Ignacio sa kanya, nagulat pero hindi nagsalita. Tumango lang siya ng bahagya bilang pasasalamat. Sa susunod na 30 minuto, magkatabi silang nagtrabaho. Sa panahong iyon, napansin ni Alejandro ang isang mahalagang bagay. Hindi lang masipag si Ignacio, may malalim siyang kaalaman sa operasyon ng tindahan. Kabisa niya ang bawat product line, bawat detalye ng layout at pati ang mga kagustuhan ng mga suking kliyente. Alam niya kung aling mga muebles ang pinakamabilis mabenta, kung aling supplier ang madalas madelay at kung saan dapat ilagay ang bawat item. Ito ang uri ng kaalaman na pinapangarap lang ng karamihan sa mga manager. Mukhang kabisado mo ang lugar na to, sabi ni Alejandro habang inaayos ang isang dining table sa display. Kapag dito ka araw-araw, mapapansin mo ang lahat, sagot ni Ignacio. Yung magaganda at yung pangit. Lalo na yung pangit, sundot ni Alejandro. Huminto si Ignacio at tinitigan siya ng mabuti na para bang sinusukat kung mapagkakatiwalaan niya ang estrangherong ito. Nakikita mo yung opisina na yun, sabi niya, sabay turo sa isang saradong pinto sa likod ng bodega. Diyan nagho-hold si Camila ng mga pribadong meeting, wala sa opisyal na kalendar at yung pumapasok hindi staff o customer. Anong klaseng bisita? Hindi ko alam ng eksakto pero laging pare-pareho ang oras, pare-pareho ang araw at laging nakalak ang pinto. At pagkatapos may mga produktong nawawala sa inventory records. Walang paliwanag, basta wala na. Naramdaman ni Alejandro ang pag-akyat ng kaba sa loob niya. Hindi na ito simpleng masamang pamamalakad. May mas seryosong nangyayari, isang bagay na may kinalaman sa assets ng kumpanya, sa pera at posibleng pandaraya. Sa sandaling iyon may mahinang boses na sumingit mula sa pintuan. Ignacio, miho, dinalhan kita ng kape. Si Mrs. Ingrid Reyes iyon ang tagalinis na 18 taon nang nagtatrabaho sa tindahan. 18 taon, mas matagal pa kaysa sa kahit sinong supervisor, mas matagal pa kaysa sa karamihan ng executive. Nasaksihan na niya ang napakaraming empleyadong dumaan at umalis. Nang magtagpo ang mga mata niya at ni Alejandro, may bahagyang pagbabago sa mukha niya. Saglit lang pero halata, parang may alaala na biglang sumiklab sa isip niya. At sino naman itong binatang ito? Mabait niyang tanong, sabay abot din kay Alejandro ng isang tasa. Naghahanap po siya ng trabaho, paliwanag ni Ignacio. Naku, laging welcome ang dagdag na kamay, sabi niya na may banayad ng ngiti. Mas marami pang boss dito kaysa manggagawa. Magaan ang tono niya pero nakatutok pa rin ang tingin niya kay Alejandro. Sinusuri siya ng tahimik at malalim. Tinanggap ni Alejandro ang kape at nakaramdam ng paninikip sa lalamunan. Ang pait nito ay agad nagbalik sa kanya sa mga unang taon niya, noong bihira ang kape at hindi sigurado ang bukas. Bigla niyang naunawaan ang kawalan na naramdaman niya kaninang umaga. Walang kulang sa buhay niya, nawalan lang siya ng koneksyon sa pinagmulan niya. Nakalimutan niya kung ano ang pakiramdam na makatanggap ng isang bagay mula sa taong walang hinihinging kapalit. Dahan-dahang lumayo si Mrs. Ingrid, humuhuni ng lumang himig. Bago siya tuluyang mawala sa pasilyo, lumingon siya muli. Nagtagpo ulit ang mga mata niya at ni Alejandro. May kung anong nasa tinging iyon. Marahil pagkilala, marahil pagdududa, marahil tahimik na pag-asa. Hindi siya sigurado pero naramdaman niyang mas marami ang alam ng babae kaysa sa ipinapakita niya. At kahit papaano, ang mga nakatagong katotohanan iyon ay konektado sa kanya.
Ang hindi alam ni Alejandro ay nagsisimula pa lang ang araw. Sa loob ng ilang oras, ang mga pangyayaring magaganap sa loob ng sarili niyang tindahan ay pipilitin siyang kwestiyonin ang lahat. Ang kanyang pamumuno, ang kanyang tiwala, at ang mga taong akala niya ay tapat. Dahil ang katotohanan ay hindi laging lumalabas kapag hinahanap mo ito ng direkta. Minsan, ibinubunyag nito ang sarili kapag ibinaba mo ang iyong bantay, inalis ang maskara ng autoridad at tunay na nagmasid. At ang masasaksihan ni Alejandro ay babago sa lahat. Nanatili siya sa bodega ng isa pang oras, tahimik na tumutulong kay Ignacio. Bawat kahon ay parang mas bumibigat kaysa sa nauna. Hindi dahil sa pisikal na pagod, kundi dahil sa lumalaking bigat ng kanyang pagkakaunawa. Naalala pa rin ng katawan niya ang mabigat na trabaho. Noong kabataan niya, mas mabibigat pa ang binubuhat niya na walang pera at walang kasiguruhan. Pero emosyonal, hindi siya handa sa kung ano ang susunod. Bandang tanghali, biglang may mabilis na yapak na sumira sa kanyang pag-iisip. Isang boses ng babae, nanginginig at pilit, ang umalingaw-ngaw sa espasyo. Ignacio, pakiusap, maaari mo ba akong saluhin ng 5 minuto? 5 minuto lang. Si Valentina Pascua yun. Pinanood ni Alejandro habang pumapasok siya sa bodega. Pula ang mga mata niya, nanginginig ang mga kamay, at ang ekspresyon niya ay parang taong pilit pinipigilan ang sarili na gumuho. Anong nangyari? Agad ibinaba ni Ignacio ang kahonghawak niya at lumapit sa kanya. Si Camila muli na naman. Sumandal si Valentina sa pader, mariing ipinikit ang mga mata. May kliyente na interesado sa dining set sa bintana. Maayos ko siyang tinulungan. Ipinaliwanag ko ang payment plan. Ipinakita ko ang mga fabric sample. Masaya ang customer. Malapit ko nang i-finalize ang sale. Nakatigil si Alejandro sa labas ng pinto ng opisina, naninigas ang bawat kalamnan sa kanyang katawan. Sa loob, naririnig niya ang mahina ngunit malinaw na tunog ng galaw. Mga papel na nagkikiskisan, isang upuan na bahagyang kinaladkad sa sahig. Binasag ni Camila ang katahimikan, mas mababa na ngayon ang boses, mas maingat. Kung ganon, pakalmahin mo siya, sabi niya. Sabihin mong maliit lang na delay sa accounting. Isisi mo sa system update sa pagkakamali ng supplier. Kahit anong tunog na technical, hindi na siya maghuhukay pa. Ang sagot ni Emiliano ay walang bahid ng kumpiyansa na nakasanayan ng marinig ni Alejandro. Hindi mo naiintindihan. Nagtanong siya ng mga espesipikong bagay. Binanggit niya ang mga discrepancy sa inventory. Kung ganon ayusin mo ang inventory, mabilis na singhal ni Camila. Para doon ka nandito. Sumunod ang mahabang katahimikan. Hindi ako pumayag para dito, mahinang sabi ni Emiliano. Pumayag ka nung tinanggap mo ang unang transfer, sagot ni Camila. Huwag kang magpanggap na inosente. Parang naubos ang hangin sa baga ni Alejandro. Transfer! Kaya tama si Ignacio, may mga produktong nawawala. Minamanipula ang mga numero. Nililinis ang mga report bago makarating sa kanya. Ang accountant niya, ang manager niya. Magkasabwat. At paano ang staff? Tanong ni Emiliano. Hindi mo pwedeng patuloy silang itulak ng ganito. Dumadami ang reklamo. Walang halaga ang reklamo. Malamig na sagot ni Camila. Mas epektibo ang takot kaysa loyalty. Ang mga takot na empleyado hindi nagtatanong. Pumikit si Alejandro sandali. Takot, iyon ang sistemang gumagana sa loob ng kumpanya niya. Isang estrukturang hindi nakatayo sa tiwala, hindi sa teamwork, kundi sa pananakot. At kung may magsalita, giit ni Emiliano, hindi sila magsasalita, sabi ni Camila. Yung mga posibleng magsalita ay nakamark na. Si Ignacio, si Valentina, ilan pa. Kung kinakailangan, hahanap ako ng dahilan para palitan sila. Napakuyom ang mga kamay ni Alejandro. Palitan sila, parang sirang muebles. May mga yapak sa loob ng opisina.
at mabilis na umatras si Alejandro sa dilim ng pasilyo sakto nang bumukas ang pinto. Si Camila ang unang lumabas, perpektong composed, inaayos ang blazer na para bang katatapos lang ng isang normal na meeting. Sumunod si Emiliano, maputla ang mukha, balisa ang mga mata. Naglakad sila sa magkasalungat na direksyon, na natiling hindi gumagalaw si Alejandro hanggang tuluyan silang mawala. Sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob niya ang tumigil sa pag-alon. Hindi galit, hindi pagkabigla, kalinawan. Ang kawalan na naramdaman niya kaninang umaga ay hindi na misteryo. May itinayo siyang isang makapangyarihang bagay. Ngunit habang lumayo siya, tahimik na kumalat ang pagkabulok sa ilalim ng ibabaw. At mas masahol pa kaysa sa pandarayang pinansyal ay ang kulturang tumubo sa kawalan niya. Isang kultura ng kahihiyan, ng takot, ng katahimikan. Dahan-dahan siyang bumalik sa sales floor. Muling nagpe-perform si Camila para sa mga customer, magaan at kontrolado ang tawa. Umalis na si Emiliano sa gusali. Naglakad si Alejandro pabalik sa display sofa at muling umupo. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagmamasid para umunawa. Nagpaplano na siya. May mag-asawang nasa edad na ang pumasok sa tindahan at huminto malapit sa kanya. Saglit nilang tiningnan si Alejandro na nakaupo, suot ang lumang damit sa mamahaling sofa. Sumimangot ang lalaki. "Excuse me," matalas niyang sabi, "pinapayagan ba kayong umupo dyan?" Bago pa makasagot si Alejandro, mabilis na umalingaw-ngaw ang mga takong ni Camila sa sahig. Lumapit siya na may maliwanag at apologetic na ngiti. "Pasensya na po," sabi niya sa mag-asawa, sa kahumarap kay Alejandro na may ibang ekspresyon, masikip, iritado. "Sir, para sa mga customer lang ang muebles na ito. Kung hindi po kayo bibili, kailangan ko po kayong paalisin." Magalang sa ibabaw ang boses niya pero may halong paghamak. "Napahinga lang ako," kalmadong sagot ni Alejandro. "Hindi ito pampublikong bangko," sabi niya, binabaan ang boses para sila lang ang makarinig. "May pinapanatili kaming imahe dito. Sinisira mo ang imaheng iyon." Sa paligid nila, ilang empleyado ang tahimik na nanunood. Si Ignacio ay kalahating lumabas mula sa pasilyo ng bodega. Si Valentina ay nakatigil malapit sa display ng dining set. Tumingala si Alejandro kay Camila. "Sa loob ng 30 taon, pantay niyang sabi, naniniwala akong ang kumpanyang ito ay itinayo sa respeto." Sumikip ang mga mata ni Camila. "Anong sinabi mo?" "Sabi ko," patuloy ni Alejandro dahan-dahang tumayo, "naniniwala akong ang Bautista en Hogar ay itinayo sa dignidad, sa pagsisikap sa mga tao." Nakuha ng pangalan ng atensyon niya pero bahagya lang. "Ito na ang huling babala ko," bulong niya. "Umalis ka bago ako tumawag ng security." Maingat na inabot ni Alejandro ang ulo niya at tinanggal ang bini. Pagkatapos ay itinuwid niya ang postura. Maliit lang ang pagbabago pero napakalakas ng dating. Ang mga taon ng autoridad, pamumuno at paggawa ng desisyon ay bumalik sa kanyang tindig na parang uniformeng hindi niya kailanman tunay na hinubad. Napatitig si Camila. Hindi agad dumating ang pagkilala. Unti-unti itong gumapang papasok, isang kisab sa kanyang mga mata. Bahagyang paglaki ng kanyang pupil, dahan-dahang bumuka ang bibig ni Ignacio. Humakbang pasulong si Valentina. Malinaw na nagsalita si Alejandro. Ang boses niya ay kumalat sa showroom nang hindi kailangang sumigaw. "Ako, si Alejandro Bautista." Nilamon ng katahimikan ng tindahan. "Ako ang nagtatag ng kumpanyang ito 30 taon na ang nakalipas. At ngayon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pinili kong makita ito nang wala ang suit ko at wala ang titulo ko." Walang gumalaw, namutla si Camila. "Hindi maaari," bulong niya. "Posible," sagot ni Alejandro, "at sapat na ang narinig ko." Nakatitig ang mga customer, litong-lito, nagpalitan ng tingin ang mga empleyado, hindi makapaniwala. Dahan-dahang lumingon si Alejandro at hinarap ang lahat.
Naglakad ako sa bodega, nakita ko kung paano tratuhin ng mga tao, nakinig ako sa mga usapang hindi dapat naririnig ko. Tumitig siya kay Camila. Nalaman ko ang tungkol sa nawawalang inventory, sa binagong report, sa mga komisyong ninakaw, sa takot na ginagamit bilang paraan ng pamamahala. Sinubukan ni Camila na bumawi. May hindi pagkakaintindihan ito. Wala! Mariing putol ni Alejandro. At may mga saksi ako. Tumingin siya kay Ignacio, kay Valentina, kay Mrs. Ingrid na ngayon ay nakatayo malapit sa entrance. Tahimik na nakamasid, parang matagal niyang hinihintay ang eksaktong sandaling ito. Inilabas ni Alejandro ang telepono mula sa bulsa niya. Na-record ko ang usapan sa opisina mo, kalmadong sabi niya, bawat salita. Hindi iyon ganap na totoo, pira-piraso lang ang nakuha niya, pero agad ang epekto. Si Emiliano, na tila bumalik para kumuha ng kung ano mula sa sasakyan niya, ay natigilan sa may pintuan nang marinig ang pangalan niya. Gumuho ang composure ni Camila. Hindi mo mapapatunayan. Mapapatunayan ko, sabi ni Alejandro, at gagawin ko. Muli niyang hinarap ang staff. Epektibo agad, si Camila Ortega ay suspendido habang isinasagawa ang investigasyon. Kumalat ang bulungan sa showroom. Si Emiliano Solaris ay suspendido rin. Yumuko si Emiliano. At simula ngayon, bawat empleyado rito ay magkakaroon ng direktang access sa akin. Walang filter, walang tagapamagitan. Lumapit si Alejandro kay Ignacio. Ikaw, mahinahon niyang sabi, ang pinakanakakaalam ng tindahang ito. Kumurap si Ignacio, walang masabi. Hanggang sa susunod na abiso, tutulungan mo ang corporate sa pag-supervise ng warehouse operations. Pagkatapos ay humarap siya kay Valentina at ikaw ay makakatanggap ng bawat komisyong kinuha sa iyo. May interest pa. Tinakpan ni Valentina ang bibig, hindi makapagsalita. Sa huli, hinarap ni Alejandro si Mrs. Ingrid. 18 taon ng katapatan, mahina niyang sabi. Dapat mas madalas akong nandito. Ngumiti siya na parang alam na alam niya ang lahat. Minsan, sagot niya, kailangan lang maalala ng tao kung sino siya. Tumingin si Alejandro sa buong tindahan, sa mga muebles, sa mga ilaw, sa mga empleyado. Tinawag akong multo, mahinang sabi niya. Tapos na iyon ngayon. Lumakad siya patungo sa entrance, saka huminto. Hindi tatakbo ang kumpanyang ito sa takot, tatakbo ito sa respeto. Kung magtagumpay tayo, magtatagumpay tayo ng magkakasama. Kung pumalpak tayo, aayusin natin ng magkakasama. Walang palakpak na sumunod, pero may mas malakas, ginhawa. Sa unang pagkakataon sa araw na yon, hindi na nakaramdam ng kawalan si Alejandro. Dahil masakit ang katotohanan, pero ginising rin siya nito at hindi na kailanman magiging pareho ang Bautista and Hogar. Nang muling magsalita si Camila, sapat ang talas ng boses niya para makahiwa. Kung ganun, siguraduhin mong ang mga report ay eksaktong magpapakita ng kung ano ang dapat nilang ipakita. Kaya mo kinikita ang porsyento mo, Emiliano, hindi para panghinaan ng loob sa tuwing magtatanong ang boss ng simpleng tanong. Kinailangan ni Alejandro idiin ang palad niya sa pader para tumatag, nanlalambot ang mga tuhod niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nakadadagundong na halo ng galit at sakit na muntik ng sumabog sa loob niya. Si Emiliano, 15 taon niyang pinagkatiwalaan ng buo ang lalaking iyon. Dumalo pa ito sa kasal ng anak ni Alejandro. Nakisalo pa ito sa mga hapunan tuwing Pasko sa mesa ni Alejandro noong buhay pa si Mariana. Tawa, kwento, tagay ng baso sa pagdiriwang. At ngayong umagang iyon mismo, nagpadala ito ng mensahe na kunwari nag-aalala sa mga discrepancy sa pananalapi, na siya mismo ang nagplano at gumawa. Hindi masakit ang pagtataksil dahil sa perang nawala. Masakit ito dahil winasak nito ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa tubo. Winasak nito ang tiwala. Ang tiwalang walang tanong na ibinigay ni Alejandro sa taong akala niyang tapat.
Tahimik siyang lumayo sa pinto ng opisina bago siya mapansin. Sumasikip ang dibdib niya. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang mag-isip ng malinaw. Pagbalik niya sa sales floor, ramdam niyang kumakabog ang puso niya habang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang bawat salitang narinig niya. Humanap siya ng tahimik na sulok malapit sa display ng mga eleganteng lampara at umupo. Pilit inayos ang bagyong kumukulo sa ulo niya. Pumikit siya at may boses na pumutol sa katahimikan. "Hoy sir, bawal kang umupo dyan. Hindi ito shelter." Dumilat si Alejandro, isang batang salesman ang nakatayo sa harap niya, halatang iritado. "Napahinga lang ako sandali," kalmadong sagot ni Alejandro. "E di sa iba ka magpahinga, negosyo ito, hindi pampublikong parke. Kung wala kang bibilin, umalis ka. Naiilang ang mga customer dahil sa'yo." Mas tumama ang mga salita kaysa sa inaasahan niya. Hindi dahil malakas ang tono, kundi dahil sa ibinubunyag nito. Sa loob ng sarili niyang tindahan, suot ang lumang damit. Tinatrato siya na para bang wala siyang halaga, na para bang hindi siya kabilang, na para bang wala siyang karapatang umupo sa lugar na itinayo niya mula sa wala. "May problema ba dito?" May boses na nagmula sa likod nila. Napansin ni Valentina ang eksena mula sa kabilang dulo ng showroom at mabilis na lumapit. "Ipinapaliwanag ko sa lalaking ito na hindi siya pwedeng umupo dito," sagot ng salesman na may mapagmataas na tono. Maring tumingin si Valentina sa kanya. "Arturo, bawat taong pumapasok sa tindahang ito ay karapat-dapat sa respeto. Kahit wala siyang bilhin ni isang bagay, iyan dapat ang unang aral kapag nagsisimula tayo rito." "Valentina, huwag kang makialam. Hindi ito tungkol sa'yo. Tungkol ito sa akin kapag may taong tinatratong hindi patas sa lugar na kunwari tumatanggap sa lahat." Humarap siya kay Alejandro at mahinahong inabot ang kamay. "Sir, gusto niyo po ba ng tubig? Mainit po ngayon." Tahimik na tiningnan siya ni Alejandro. Ito yung parehong babaeng pinahiya wala pang isang oras ang nakalipas. Pero heto siya ngayon, ipinagtatanggol ang isang estranghero ng walang pag-aalinlangan. Hindi para sa pabor, hindi para sa atensyon, kundi dahil tama. Salamat ang tanging naibulalas niya. Kumuha si Valentina ng isang basong tubig at nanatiling malapit. Tinatanong kung masama ba ang pakiramdam niya o kung kailangan niya ng tulong. Ni hindi niya kinuwestiyon ang itsura niya. Ni hindi siya humusga. Tinrato niya siya ng may dignidad, pero mabilis ding natapos ang sandaling payapa. "Valentina!" Humawi sa hangin ang boses ni Camila. Papunta na siya sa kanila, kontrolado, pero nag-aapoy sa galit. Wala si Emiliano kahit saan. "Ano na naman ang nangyayari dito?" Singhal ni Camila. "Sino ang lalaking ito?" "Isang ginoong kailangan lang magpahinga sandali," matatag na sagot ni Valentina. "Inalok ko po siya ng tubig." "Inalok mo siya ng tubig?" Tiningnan ni Camila si Alejandro na halatang diring-diri. "High-end furniture store ito, hindi charity center. Hindi pwedeng may mga taong ganito na nakaupo sa mga display natin. Isipin mo ang imahe natin." "Maiisip ng mga customer na disente tayong tao," sagot ni Valentina. Agad at matindi ang tensyon sa pagitan nila, parang kuryenteng kumikislap. Pinanood ni Alejandro habang sumisikip ang panga ni Camila at umiitim ang tingin niya dahil sa pinipigil na galit. "Ihatid mo siya sa labasan," malamig na utos ni Camila. "Pagkatapos, pumunta ka sa opisina ko. Kailangan nating pag-usapan ang kinabukasan mo dito." Tumalikod siya at umalis nang hindi na naghihintay ng sagot. Huminga ng malalim si Valentina, pinatatatag ang sarili. "Pasensya na," mahina niyang sabi kay Alejandro. "Ganyan ang sistema dito." "Huwag kang humingi ng tawad," sabi ni Alejandro habang tumatayo. "Kumilos ka ng may integridad." Tiningnan niya siya ng mabuti. Gusto niyang ibunyag ang lahat. Gusto niyang sabihin na siya ang may-ari ng kumpanya, na may darating na pagbabago, na hindi na magpapatuloy ang kawalang katarungan.
Pero hindi pa iyon ang tamang sandali. Kailangan pa niya ng mas maraming katotohanan. Naglakad siya patungo sa side exit. Malapit sa entrance, pinupunasan ni Mrs. Ingrid ang mga salaming pinto. Mabagal at sinasadya ang bawat galaw. Sa pagkakataong ito, nang tumingin siya kay Alejandro, wala nang pag-aalinlangan. Matatag at may alam ang titig niya. Mag-ingat ka, anak, mahina niyang bulong para walang ibang makarinig. Sa lugar na to, kapag hinanap mo ang katotohanan, may mabubunyag na mga bagay na masakit makita. Pagkatapos may idinagdag siyang muntik magpahinto sa tibok ng puso ni Alejandro. Masasaktan si Mariana kung makita niya kung ano na ang naging tindahang ito. Nanlamig si Alejandro, alam niya, at sa kalmadong ekspresyon ni Mrs. Ingrid, mukhang alam na niya mula pa sa simula. Halos hindi makapagsalita si Alejandro. Gaano katagal mo na ako nakilala? Mahinang tanong niya. Simula nung pumasok ka sa bodega kaninang umaga. Nagpatuloy si Mrs. Ingrid sa paglilinis ng salamin. Maaring lumipas ang 30 taon, Don Alejandro. Pwede kang magpalit ng damit, pwede mong ibaba ang ulo mo. Pero ang mata, hindi nagbabago. Makikilala ko ang mga mata mo kahit saan. Bakit hindi mo sinabi agad? Huminto si Mrs. Ingrid at tuluyan siyang hinarap. Dahil kailangan mong makita ito gamit ang sarili mong mga mata. Kung binalaan kita, humingi ka lang sana ng mga report. Mag-schedule ka lang sana ng mga meeting. At ngingitian ka niya, dagdag niya. Magmumukhang perpekto ang lahat at walang magbabago. Kailangan mong maramdaman, hindi bilang may-ari, kundi bilang tao. May bigat ang mga salita niya, hindi matatakasan ang katotohanan. Tama siya. Mula sa opisina niya, makikinig lang siya sa mga paliwanag at titingin sa makikinis na dokumento. Posible pang maniwala siya. Sumama ka sa akin, mahina niyang sabi, sabay tango sa makitid na pasilyong papunta sa storage room ng janitor. May mga bagay kang kailangang maintindihan at wala tayong oras. Sumunod si Alejandro. Siksik ang maliit na cleaning closet at may bahagyang amoy ng detergent. Nakasalansan ang mga gamit, may mga mop na nakasandal sa pader. Sa loob ng masikip na espasyong iyon, napapalibutan ng timba at mga panlinis, mas naramdaman ni Alejandro Bautista ang realidad kaysa sa naramdaman niya sa loob ng maraming taon. Tahimik na isinara ni Ingrid ang pinto at umupo sa isang baligtad na timba. Walang upuan sa silid. Sa loob ng 18 taon niyang pagtatrabaho roon, walang sino mang nag-isip na karapat-dapat siya sa isang bagay na kasing simple ng upuan. Alam mo ba kung bakit ako nanatili rito ng 18 taon, Don Alejandro? Tanong niya. Dahil tapat ka sa kumpanya mo. Pagkatapos ay natawa siya ng mahina, tuyo at mapait, walang bahid ng saya. Hindi, itinuwid niya ang sarili. Dahil nangako ako sa asawa mo. Parang naubusan ng hangin si Alejandro na para bang may nagbukas ng pintuan patungo sa langit. Sumandal siya sa pader, biglang hindi kayang buhatin ang sarili niyang bigat. Isang pangako kay Mariana, tumango si Ingrid. Magkakilala kami ni Mariana bago ka pa naging mayaman, Don Alejandro. O nakalimutan mo na kung sino ang nagbabantay sa maliit mong anak habang ikaw at si Mariana ay nagdo-double shift sa pabrikang tela? Bumuhos ang mga alaala na parang alon. Si Ingrid, siyempre siya iyon. Ang kapitbahay sa lumang apartment nung wala pa silang kahit ano. Ang babaeng nag-aalaga kay maliit na Santiago habang si Alejandro at Mariana ay nagtatrabaho ng 14 na oras sa isang araw. Nag-iipon ng bawat sentimo para makapagbukas ng una nilang maliit na tindahan ng second-hand na muebles. Ingrid, bulong ni Alejandro tuliro, paano ko hindi ka nakilala? Ganyan ang pera, simpleng sagot ni Ingrid. Hindi iyon insulto, katotohanan lang. Habang mas lalo kang umaangat, hindi mo na napapansin ang mga taong nananatili sa ibaba. Hindi dahil malupit ka, kundi dahil binabago ng distansya ang nakikita mo.
Pinagmasdan niya si Alejandro sandali, kalmado pero matatag ang mga mata. Ang distansyang iyon ang nagdala sa iyo rito ngayon, nakadisguise, naghahanap ng isang bagay na nawala mo nang hindi mo namamalayan. Nararamdaman ni Alejandro ang pagbuo ng luha sa kanyang mga mata. Nilunok niya iyon ng mariin. Hindi dahil nagpapakatatag siya, kundi dahil kailangan muna niyang marinig ang lahat. Anong pangako ang ginawa mo sa kanya? Tanong niya. Nanginginig ang boses, huminga ng malalim si Ingrid. Sa unang pagkakataon, bahagyang nabasag ang matibay na maskarang suot niya araw-araw. 3 buwan bago namatay si Mariana, pinuntahan niya ako, paliwanag ni Ingrid. Dito, sa tindahang ito, hindi mo alam dahil ayaw niyang dagdagan ang mga alalahanin mo. May sakit na siya noon pero may enerhiya pa rin siyang nagbigay kulay sa pagkatao niya. Umupo siya sa mismong kinatatayuan mo ngayon, patuloy ni Ingrid, at sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko kailanman nakalimutan. Lumambot ang boses niya na para bang inuulit ang isang sagradong alaala. Sabi niya, Ingrid, alam kong wala na akong gaanong oras. At ang kinatatakutan ko ay hindi ang mamatay. Ang kinatatakutan ko ay kung ano ang mangyayari kapag wala na ako para ipaalala kay Alejandro kung sino talaga siya. Sinabi niya, itinayo niya ang buhay niya mula sa wala na may mga kamay na puno ng paltos at pusong puno ng pangarap. Pero binabago ng pera ang tao. At kung walang magbabalik sa kanya sa pinagmulan niya, natatakot akong mawala siya sa sarili niya. Pumikit si Alejandro. Naririnig niya ang boses ni Mariana sa bawat pangungusap. Ang banayad na tinig na kayang magsabi ng masakit na katotohanan nang hindi kailanman nagmumukhang malupit. Pagkatapos, hiniling niya sa akin na manatili, sabi ni Ingrid, na manatili sa tindahang ito. Hindi para bantayan ng muebles, hindi para bantayan ng benta, kundi para bantayan ng mga tao, para maging mga mata mo kapag hindi na niya kayang maging mata mo. Doon tuluyang bumuhos ang luha. Si Alejandro Bautista, ang lalaking nagtayo ng isang imperyo, nakipagnegosasyon sa mga bangko, nakaligtas sa mga krisis at resesyon, ay nakatayo sa isang maliit na cleaning closet at umiiyak sa harap ng isang 71 taong gulang na babae na tumupad sa pangako sa loob ng 6 na taon nang walang paalala mula kanino man. Ingrid, patawad, sabi niya, basag ang boses niya na para bang hindi na kanya. No, patawad at hindi ako dumating agad, patawad at naligaw ako. Patawad at hinayaan kong mangyari ito. Umiling si Ingrid, biglang tumatag ang tono. Huwag kang humingi ng tawad sa akin, mariin niyang sabi. Humingi ka ng tawad kay Ignacio na nagtatrabaho ng 12 oras para mabayaran ang gamutan ng nanay niya at nakakatanggap ng kahihiyan imbes na pasasalamat. Humingi ka ng tawad kay Valentina na pinakamagaling na empleyado sa tindahang ito pero kailangang lumaban araw-araw para magkaroon ng mas magandang buhay ang anak niya. Humingi ka ng tawad sa lahat ng pumapasok sa gusaling ito tuwing umaga na umaasang ituturing silang tao, hindi numero sa spreadsheet. Bawat pangalan ay parang suntok. Bawat kwento ay pilit na ipinapakita kay Alejandro kung ano ang pinayagan ng kanyang kawalan. Pero may higit pa, patuloy ni Ingrid, binabaan ng boses. At ito ang tunay mong kailangang malaman. Inabot niya ang ilalim ng isang estante at inilabas ang makapal at luma ng sobre na nakatago sa likod ng mga panlinis. Sa loob ng maraming taon, pinanood ko ang lahat ng nangyayari rito, sabi niya. Lahat. At ang ginagawa ni Camila ay hindi lang tungkol sa pagmamaltrato sa mga empleyado. Mas malala pa. Iniabot niya ang sobre kay Alejandro. Sa loob ay mga pahinang puno ng maingat na sulat kamay na tala, mga petsa, dami, description ng produkto, mga pangalan, mga oras.
Tuwing may nawawalang inventory, sinusulat ko, paliwanag ni Ingrid. Tuwing may kahina-hinalang meeting si Camila sa opisina, itinatala ko ang petsa at kung sino-sino ang pumasok. Tuwing may tinanggal ng hindi patas, itinatago ko ang pangalan at ang tunay na dahilan. Binuklat ni Alejandro ang mga pahina, nanginginig ang mga kamay. Buwan-buwan ng record. Isang kompletong file ng katiwalian na tahimik na lumalaki sa ilalim ng kanyang bubong na parang mga lasong ugat. Bakit hindi ka dumiretso sa akin? Tanong ni Alejandro, masikip ang boses. Sinubukan ko, sagot ni Ingrid. 3 beses, tumawag ako sa corporate at hiniling na makausap ka. Sa bawat pagkakataon, sinabi sa akin na hindi tumatanggap ng tawag si Don Alejandro mula sa cleaning staff. Sumikip ang mukha niya. Nung huling beses, nalaman ni Camila, muntik na niya akong tanggalin. Binalaan niya akong kung susubukan kong makipag-ugnayan sa upper management muli. Sisiguraduhin niyang walang negosyo sa lungsod ang tatanggap sa akin. Bumalot ang hiya kay Alejandro na parang mabigat na kumot. Ang sarili niyang kumpanya ang humarang sa taong gustong protektahan ito. Ang sistema niya mismo ang nagpatahimik sa babaeng pinagkatiwalaan ng asawa niyang maging tagapagbantay. At may isa pa, sa mga tala na iyan, sabi ni Ingrid, tinapik ang huling pahina. Isang bagay na natuklasan ko 2 linggo lang ang nakalipas. Hinahanap ni Alejandro ang huling papel. Pagkabasa niya, umikot ang silid at napaupo siya sa sahig. Malinaw ang pattern sa mga tala, hindi lang pa isa-isang item ang ninanakaw ni Camila. Buong furniture sets ang inililihis sa iisang address ng paulit-ulit. Isinulat ni Ingrid ang address matapos niyang lihim na sundan ang delivery truck na umalis sa tindahan isang gabi. Matagal nang sarado ang establisimento. Ang address na yon ay nakarehistro sa isang commercial space sa pangalan ni Emiliano Solaris. Sumikdo ang sikmura ni Alejandro. Hindi lang basta nag-aayos ng report sina Camila at Emiliano. May lihim silang negosyo sa gilid. Ninanakaw nila ang muebles ng Bautista en Hogar, dinadala sa ibang lugar, ibinebenta ng mas mura at kinukuha ang tubo para sa sarili. Ginagawa na nila ito ng hindi bababa sa 8 buwan. Mahina, sabi ni Ingrid. Nagsimula ito nang magsimulang madalas bumisita si Emiliano sa tindahan. Bago siya dumating, malupit si Camila, pero kontrol lang yon. Nang dumating siya, lumala ang lahat. Parang napagtanto nilang walang nagbabantay, dagdag niya, at napagdesisyonan nilang kunin ang lahat ng kaya nila. Hawak ni Alejandro ang mga papel na parang abo ng sarili niyang kamangmangan. Ngayon, malinaw na ang lahat, ang nawawalang inventory, ang binabaluktot na numero, ang biglaang pag-alis ng mga empleyado dahil kailangan ni Camila ang mga tahimik lang, ang mga reklamo ng customer na hindi umabot sa kanya. Maingat na dinisenyo ang lahat para manatili siyang bulag. Magkano sa tingin mo ang ninakaw nila? Tanong niya. Hungkag ang boses. Hindi ako accountant, amin ni Ingrid, pero base sa mga nakita kong inilalabas sa gusaling ito, naniniwala kong masakit yun pakinggan. Dahan-dahang tumayo si Alejandro. Sa loob lamang ng ilang oras, pakiramdam niya ay tumanda siya ng 1 dekada. Pero sa gitna ng sakit, may isa pang damdaming unti-unting umaangat, isang pamilyar na apoy. Ang parehong apoy na naramdaman niya noong kabataan niya nang sabihin ng mundo na hindi siya magtatagumpay. Determinasyon. Ingrid, sabi ni Alejandro, ibinabalik ang sobre sa kanya. Hawakan mo muna ito ng kaunti pa. Kailangan ko pa ng 1 araw dito, dagdag niya. Kailangan kong makita ang lahat, bawat detalye. At ayokong may makaalam kung sino talaga ako hanggat hindi ako ang pumipili ng tamang sandali para ibunyag ito. Pinagmasdan siya ng mabuti ni Ingrid. Ano ang gagawin mo ngayon? Tanong niya. Walang pag-aalinlangang sumagot si Alejandro. Ang dapat ko sanang ginawa nun pa, babawiin ko ang kumpanya ko. Pagkatapos ay idinagdag niya, mas mababa at mas mabigat ang boses. Pero hindi lang mula kina Camila at Emiliano.
Babawiin ko rin ito mula sa sarili ko, mula sa pabaya at walang pakialam na lalaking hinayaan kong maging ako. Dahan-dahang tumango si Ingrid. Pagkatapos ay may ginawa siyang lubos na ikinagulat ni Alejandro. Tumayo siya mula sa timba, lumapit sa kanya at niyakap siya. Hindi iyon mahaba pero matatag at taus-puso, ang uri ng yakap ng isang ina sa anak na sa wakas ay nakauwi matapos mawala ng matagal. Ipagmamalaki ka ni Mariana ngayon, bulong niya. Hindi dahil sa mga nalaman mo, kundi dahil nagkaroon ka ng lakas ng loob na hanapin ang katotohanan. Nang lumabas si Alejandro sa cleaning room, pakiramdam niya ay nag-iba ang lahat. Ang mga pasilyo ay hindi na mukhang simpleng koridor ng negosyo. Para silang mga larangan ng digmaan kung saan araw-araw ay nakikipaglaban ang mga ordinaryong tao para mapanatili ang kanilang dignidad. Bawat empleyadong dumaraan ay may dalang kwento ng buhay na matagal niyang hindi napansin habang nakaupo siya sa penthouse niya sa itaas ng lungsod. Naglakad siya papunta sa sales floor, sinusubukang iproseso ang lahat ng ibinunyag ni Ingrid nang bigla siyang mapahinto. Ang boses ni Camila, pero hindi iyon ang magalang niyang boses para sa customer at hindi rin iyon ang manager na boses. Mas madilim yon, mas malupit. Makinig ka, Valentina, sabi ni Camila, isang beses ko lang sasabihin ito. Kapag hinamon mo ako sa harap ng customer o kahit sino sa tindahang ito, muli, hindi lang kita tatanggalin. Sisiguraduhin kong walang tatanggap sa iyo kahit saan. Alam mo ba kung gaano kadaling sirain ang reputasyon ng isang tao? Isang tawag lang, iyon lang ang kailangan. Camila, nag-aalok lang ako ng tubig sa isang taong... Isang tao? Tumawa si Camila ng magaspang at pangit. Tao yon para sa'yo? Isang walang bahay na walang kwenta yon, Valentina. Isang lalaking wala man lang lugar kung saan siya pwedeng mamatay at tinrato mo siya na parang VIP. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Patuloy ni Camila. Ibig sabihin wala kang tamang paghusga. Hindi mo kayang makita ang pagkakaiba ng mga taong may halaga at ng mga taong walang kwenta. Parang bawat salita ay humahampas sa dibdib ni Alejandro. Dahil ang walang bahay na walang kwenta na iyon ay siya, ang walang halagang lalaki. Ang parehong lalaking ang pirma ang nagbabayad ng sweldo ni Camila buwan-buwan. Pero hindi ang insulto ang pinakamasakit. Ang tunay na dumurog kay Alejandro ay ang paniniwala sa likod ng kalupitan niya. Ang ideyang ang halaga ng tao ay nasusukat sa damit, itsura at pera. Bawat tao ay may halaga, Camila. Nanginginig ang boses ni Valentina pero hindi ito nabasag. Ganyan ang itsura ng tatay ko. Construction worker siya. Umuuwi siyang balot ng alikabok, suot ang punit-punit na damit at siya ang pinakadakilang lalaking nakilala ko. Kaya huwag mo akong hilinging husgahan ang halaga ng tao base sa suot nila. Ang tatay mo, panunuya ni Camila, siyempre, kaya pala. Yan ang problema mo, Valentina. Galing ka sa mundong normal ang mga ganyang bagay. Pero dito nasa ibang antas tayo. At kung hindi ka makakaangkop sa antas na yon, nariyan ang pinto. Narinig ni Alejandro ang mga takong ni Camila na papalayo. At pagkatapos, mas masahol pa ang narinig niya. Ang pag-iyak ni Valentina, hindi malakas, hindi para magpatawag ng atensyon, tahimik na pag-iyak ng taong natutong masira nang hindi gumagawa ng ingay dahil hindi niya kayang magmukhang mahina. At sa sandaling yon, nagpasya si Alejandro Bautista, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi pagkatapos ng mga meeting at plano, bukas, babalik siya. Pero hindi na para magmasid lamang. Ilalantad ang katotohanan at ang mga taong ginawang kaharian ng takot at kasinungalingan ng kumpanya niya ay matututo na ang walang bahay na walang kwenta na kanilang tinatawanan ay ang may-ari ng lahat ng tinatapakan nila. Hindi nakatulog si Alejandro ng gabing iyon. Sa tuwing ipipikit niya ang mga mata niya, nakikita niya ang mukha ni Valentina na pilit pinipigilan ng luha.
Naririnig niya ang boses ni Camila. Walang bahay, walang kwenta. Nararamdaman niya ang yakap ni Ingrid at ang mabigat na responsibilidad ng pangakong iniwan ni Mariana. Isang dinakikitang pamana na matagal niyang binaliwala. Bago sumikat ang araw, bumangon siya. Madilim at tahimik ang penthouse. Pumasok siya sa study kung saan nakalagay ang larawan ni Mariana na hindi niya ginalaw sa loob ng maraming taon. Sa litrato, pareho silang 25, bagong kasal. Nakatayo sa harap ng maliit na tindahang pinagmulan ng pangarap nila. May nakapintang karatula sa itaas ng pinto, Bautista Furniture. Ngumiti si Mariana na parabang ang 30 metrong tindahan ay isang palasyo. "Patawad," bulong ni Alejandro sa larawan. "Naligaw ako, pero aayusin ko ito. Ipinapangako ko." Pagkatapos ay tinawagan niya si Hilario Montiel. "Alejandro?" sagot ni Hilario, naguguluhan. "Alas 5 pa lang ng umaga. Anong nangyayari?" "Kailangan kita sa main store ngayon. Alas 11 eksakto," sabi ni Alejandro, "at dalhin mo si Lorena Figueroa." Si Lorena Figueroa ang head ng corporate HR. Inupahan siya ni Alejandro noon dahil tapat, matatag at hindi natitinag. "Si Lorena, bakit?" "Para gawin ang tama," sagot ni Alejandro. "Ipapaliwanag ko pagdating ninyo, pero makinig kang mabuti, Hilario. Walang dapat makaalam na pupunta ako ron. Hindi si Emiliano, hindi si Camila, wala. Kayo ni Lorena ay darating na parang routine audit lang," dagdag niya. "Wala nang iba." "Alejandro, pinapraning mo ako. Mas malala pa sa inaakala ko ang natuklasan ko kahapon," sabi ni Alejandro. "Ninanakawan ng manager at accountant ko ang kumpanya. Gumawa sila ng parallel na negosyo gamit ang merchandise natin. At habang ginagawa nila iyon, tinatrato nila ang mga empleyado ko na parang basura." Tahimik si Hilario ng ilang segundo. "Sige," sabi niya sa wakas. "Nandoon kami ng alas 11. "Isa pa," dagdag ni Alejandro. "Kailangan kong dalhin ni Lorena ang full access sa lahat ng security camera sa tindahan. Lahat. Bodega, sales floor, opisina, lahat. Naiintindihan mo ba?" "Oo," sagot ni Hilario. "Naiintindihan ko." Tinapos ni Alejandro ang tawag at muli niyang isinuot ang parehong lumang damit. Ang beanie, ang kupas na t-shirt, ang luma at maluwag na pantalon. Pero bago siya umalis, may inilagay siya sa loob ng bulsa ng kanyang polo. Ang opisyal niyang ID bilang founder at president ng Bautista Hogar. Patunay na bawat ladrilyo, bawat sofa, bawat display window at bawat pulgada ng kumpanyang iyon ay kanya. Hindi na siya magtatago magpakailanman. Ngayon, hahayaang magsalita ang katotohanan. Alas 8 ng umaga, muli siyang dumating sa tindahan, dumaan sa side entrance. Tahimik pa ang bodega, wala pa si Ignacio, pero naroon na si Mrs. Ingrid tulad ng nakasanayan sa loob ng 18 taon, unang pumapasok, huling umaalis. "Bumalik ka," sabi niya, hindi man lang nagulat. "Sabi ko, babalik ako." Pinagmasdan siya ni Ingrid. "Handa ka na ba sa mangyayari?" "Hindi," amin ni Alejandro. "Pero hindi kailanman naging hadlang ang pagiging hindi handa para sa akin." Ngumiti si Ingrid. Yun ang unang tunay na mainit na ngiting nakita ni Alejandro mula sa kanya. "Iyan mismo ang sasabihin ni Mariana," sagot niya. Pagsapit ng alas 8:30, isa-isang dumating ang mga empleyado. Pinanood ni Alejandro mula sa bodega ang bawat pumasok na may parehong ekspresyon. Taong papunta sa lugar na ayaw niya, pero wala siyang pagpipilian. Walang kasabikan, walang pag-asa, pagod na pagtanggap lamang. Mabilis na pumasok si Ignacio, bahagyang hinihingal. "Ikaw ulit?" sabi niya na may kalahating ngiti. "Naghahanap ka pa rin ng trabaho?" "Parang ganon," sagot ni Alejandro. "Matutulungan ba kita ulit ngayon?" "Anumang tulong ay welcome," sabi ni Ignacio. "May malaking shipment na darating at ako pa rin ang nag-iisang tao sa bodega." Muli silang nagtrabaho nang magkatabi sa loob ng isa pang oras. Habang nagtatrabaho sila,
Sinamantala ni Alejandro ang pagkakataon para itanong ang tunay niyang kailangang malaman. Ignacio, kahapon nabanggit mo ang nanay mo. Kamusta na siya? Huminto si Ignacio, hawak pa rin ang kahon. Agad nawala ang sigla sa mukha niya. Nasa gamutan siya, mahina niyang sabi. Sabi ng mga doktor, may pag-asa. Pero mahaba, mahal at halos katumbas ng 2 linggong sahod ko ang bawat sesyon. Kaya ako nagtatrabaho ng ganito kahaba. Kaya ko tinitiis ang lahat. Wala bang medical insurance ang kumpanya? Maingat na tanong ni Alejandro. Natawa si Ignacio, walang saya. Sa papel, oo. Sa totoong buhay, wala. Pinapanatili kami ni Camila sa temporary contract na nire-renew kada 3 buwan para iwasan niyang ibigay ang buong benepisyo. Ilang buwan na kaming humihiling na maging regular. Laging may dahilan. May isa na namang piraso ng katotohanan ang umupo sa tamang lugar. Hindi lang ninanakaw ni Camila ang inventory, minamanipula rin niya ang mga kontrata para magbawas ng gastos at posibleng maglihis ng pondo. Ang mismong sistemang idinisenyo ni Alejandro para protektahan ang mga tao niya ay ginawang kasangkapan ng kontrol. At si Valentina, patuloy ni Alejandro, ganyan din ba ang kontrata niya? Si Valentina, ang mga bagong salespeople, ang cleaning staff, lahat kami, sagot ni Ignacio. Maliban kay Mrs. Ingrid, may lumang permanent contract siya mula pa noon. Sabi ni Camila, policy daw ng kumpanya, sabi niya, inaprubahan daw ng may-ari. Sumakit ang panga ni Alejandro sa higpit. Ginamit ang pangalan niya bilang panangga. Akala nila ang absenting owner, ang malayong multo, ang may kasalanan sa hindi nila siguradong trabaho. Walang alam ang may-ari tungkol dito, bulong ni Alejandro, halos sa sarili lang. Mabilis na tumingin sa kanya si Ignacio. Paano mo nalalaman? Tawagin mo na lang na kutob, mabilis na sagot ni Alejandro. Bago pa makapagtanong si Ignacio, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng bodega. Sumugod si Valentina, halatang nanginginig. Ignacio, may malaking problema tayo. May kliyente dito na nag-iingay at gustong makausap ang general manager. Sabi niya, bumili siya ng living room set 1 buwan na ang nakalipas pero hindi pa niya natatanggap. May invoice siya at proof of payment pero walang record ng sale sa system. May malamig na alon na dumaan kay Alejandro, may bayad na, walang record. Isa na namang nawawalang piraso ang sumakto sa lugar. Sino ang nag-asikaso ng sale? Tanong ni Ignacio. Iyon ang kakaiba, sagot ni Valentina. Pirmado ni Camila ang invoice. Nagpalitan ng tingin sina Ignacio at Valentina, tahimik pero mabigat. Lumapit si Alejandro. Madalas ba itong mangyari? Kalmadong tanong niya. Mga sale na biglang nawawala sa system? Nagatubili si Valentina. Pagkatapos nagsalita siya. Mas madalas kaysa sa iniisip mo. Nung nakaraang linggo, may babaeng may parehong reklamo. Nagbayad siya ng cash para sa dining set. Nang tumawag siya tungkol sa delivery, sinabihan siyang walang order. Galit na galit siyang pumunta rito. Sinisi ni Camila ang system error at inalok siya ng discount sa bagong bili. Umalis ang babae na galit at litong-lito. At walang nag-report? Tanong ni Alejandro. Kanino? Sagot ni Valentina, halatang pigil ang inis. Lahat dumadaan kay Camila. Siya ang may control sa software, sa report, sa reklamo. Parang magre-report ka sa presidente tungkol sa presidente. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, nasa sales floor pa rin ang customer, si Mr. Gutierrez. At palakas ng palakas bawat minuto. Lumabas si Camila mula sa opisina, suot ang makintab niyang executive smile, sinusubukang ayusin ang gulo. Sir, pakiusap, hinaan natin ang boses, aayusin natin ito. 24,000 piso ang binayad ko para sa living room na yon, balik ng lalaki. May pirma mo ako, tapos sasabihin mo ngayon na wala raw ang sale. Inaakusahan mo ba akong nagsisinungaling?
Baka technical error lang. Makinis na giit ni Camila. Itatama natin agad. 1 buwan na akong naghihintay na itama nyo, sagot niya. 1 buwan nang hindi sinasagot na tawag at puro dahilan. Gusto kong makausap ang may-ari. Hindi available ang may-ari. Kung ganon ayoko sa'yo, ikaw ang nagbenta nito sa akin. Nagtipo ng mga empleyado at customer sa paligid. Nanonood si Alejandro mula sa pasilyo, bahagyang nakatago. Pagkatapos, inilabas ng customer ang cellphone niya. I-record ko ito. Kailangang makita ng mga tao kung paano tratuhin ng Bautista and Hugar ang mga kliyente. Umalingaw-ngaw ang pangalan ng kumpanya niya na parang kampanang babala. 3 dekadang pinaghirapan ay pwedeng gumuho dahil sa isang viral video. Namutla si Camila. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alejandro ang takot, hindi takot sa kasalanan, kundi takot na mabunyag. Sir, pakiusap, ibaba niyo ang phone. Nakiusap si Camila. Ire-refund ko ang pera niyo at bibigyan ko kayo ng 20% discount sa susunod na bili. Paano mo i-refund ang perang sinasabi mong hindi naman binayaran? Singhal ng lalaki. Naglibot ang tingin ni Camila sa buong tindahan, naghahanap ng sagabal. At doon niya siya nakita, si Alejandro, ang lalaking nakalumang damit, ang perpektong target. Security! Sigaw ni Camila, itinuturo siya. Walang pahintulot ang lalaking yan na nandito. 2 araw na siyang pagalagala. Ilabas siya agad. Lahat ng mata ay napunta kay Alejandro. Lumapit si Oswaldo, ang security guard. Sir, pakiusap, sumama po kayo sa akin papunta sa exit. Wala akong ginagawang masama, kalmadong sagot ni Alejandro. Sumugod si Camila palapit sa kanya, iniwan na ang customer. Distraction niya, scapegoat niya. Ang lalaking ito ay palihim na nagmamasid sa bodega at mga opisina. Malakas niyang deklarasyon. Baka tauhan siya ng competitor. Huminto siya sa harap ni Alejandro na ngayon ay nakaupo sa sahig malapit sa isang poste, eksaktong parang nasa promotional photo na nakasabit malapit sa entrance. Yumuko si Camila at itinuro ang daliri, ilang pulgada lang ang layo sa mukha ni Alejandro. Makinig ka sa akin, ikaw na pulubing walang kwenta. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa showroom, nakatitig ang mga customer, nanigas ang mga empleyado. Hinding-hindi ka basta papasok sa tindahan ko. Tindahan ko, naiintindihan mo ba? Ako ang may control dito. Ako ang magpapasya kung sino ang papasok at sino ang lalabas. Nakatutok ang daliri niya, agresibo at nangingibabaw ang postura. Nanatiling nakaupo si Alejandro, bahagyang nakayuko, sinisip-sip ang bawat salita na parang taong binibilang ang kulog bago ang bagyo. Magsalita ka, sigaw niya, o sobrang walang silbi ka para makapagsalita. Sumunod ang katahimikan. 3 segundo, ang pinakamahabang 3 segundong naranasan ng tindahang iyon. At pagkatapos, eksaktong 11:00, bumukas ang pangunahing pintuan. Unang pumasok si Hilario Montiel, may dalang briefcase, matatag at walang mabasang emosyon ang muka. Kasunod niya si Lorena Figueroa, Director of Human Resources, may bit-bit na makapal na file. At sa likod niya, 2 corporate IT specialist. Hindi agad sila nakilala ni Camila. Masyado siyang abala sa maliit niyang show. Nakatayo sa ibabaw ng lalaking nakaupo sa sahig na para bang pag-aari niya ang mundo. Sino ba kayo? Singhal niya, iritado. Hindi man lang siya tinignan ni Hilario. Diretso siyang tumingin kay Alejandro. Nakaupo pa rin, natatakpan ng anino ng bini ang bahagi ng muka at nagsalita ng sapat ang lakas para marinig ng buong tindahan. Ayos lang po ba si Hinoong Alejandro? Huminto ang lahat, kumurap si Camila. Nagsimulang manginig ang daliring itinuturo niya sa mukha ni Alejandro. Ginoong Alejandro, bulong niya, halos mabulunan sa mga salita. Dahan-dahang tumayo si Alejandro Bautista, hindi may panik, hindi galit, kundi may katahimikan ng isang lalaking matagal nang naghihintay ng perpektong segundo. Tinanggal niya ang bini at tumitig ng diretsyo sa babaeng tumawag sa kanya ng pulubing walang kwenta.
Walang silbi, mahina niyang sabi. Wala. Pagkatapos ay itinaas niya ang baba. Oo, Camila, mababa ang boses niya pero may bigat ng lahat ng nakita at narinig niya. Ako si Hinong Alejandro, patuloy niya, ang may-ari ng tindahang ito. Ang may-ari ng bawat pader, bawat sofa, bawat lampara at bawat pulgada ng kumpanyang tinatawag mong sayo. Ang multong hindi kailanman nagpapakita. Nawala ang kulay sa mukha ni Camila nang napakabilis na halos nakakatakot. Bumuka ang bibig niya pero walang tunog na lumabas. Nanginig ang mga paa niya at umatras siya, pilit hindi matumba. Bumagsak sa ganap na katahimikan ang sales floor. Patuloy pa ring nagre-record ang customer. Nakatitig ang mga empleyado na parabang nanonood ng eksena sa pelikula. Tinakpan ni Valentina ang bibig niya gamit ang dalawang kamay. Si Ignacio na nagmamadaling umakyat matapos marinig ang sigawan ay nanigas sa pasilyo. At si Mrs. Ingrid sa likuran, kalmadong pinupunasan ng salaming panel na sobrang linis na, nakangiti na parang matagal niyang hinihintay ang sandaling ito. Ikaw, hindi maari, utal ni Camila umatras. Setup ito, hindi ka... Hindi ako ano? Lumapit si Alejandro. Hindi ako yung walang bahay na walang kwentang walang halaga? Yung lalaking gusto mong itapon palabas sa sarili niyang tindahan? Yung walang silbing sinigawan mo sa harap ng mga customer at empleyado? Mabilis na lumingon-lingon si Camila, naghahanap ng tulong, ng daan palabas, ng taong sasalo sa kanya. Pero bawat mukhang nasa lubong niya ay iisa ang ekspresyon. Ekspresyon ng mga taong sa wakas ay nakikitang bumabagsak ang isang tao. Isang taong dapat matagal nang bumagsak. Lorena, sabi ni Alejandro, hindi inaalis ang tingin kay Camila. Gusto ko ng kumpletong audit sa branch na ito, mga labor contract, inventory, sales record, paggalaw ng merchandise, lahat. Nagsimula na po kami, Mr. Alejandro, kalmadong sagot ni Lorena. Tumango si Alejandro ng isang beses. Hilario, tawagan mo si Emiliano Solaris. Sabihin mong gusto ko siyang nandito sa loob ng 1 oras. At kung tatanungin niya kung bakit, dagdag ni Alejandro, sabihin mong dumating na ang multo. Agad inilabas ni Hilario ang telepono at lumayo. Bumalik ang tingin ni Alejandro kay Camila na ngayon ay halatang nanginginig. Hindi kita sisigawan, sabi ni Alejandro. Hindi kita ipapahiya sa harap ng lahat tulad ng ginawa mo sa akin at tulad ng ginawa mo sa mga tao sa tindahang ito sa loob ng maraming taon. Dahil iyan ang gagawin mo. At hindi ako ikaw. Huminto siya, parang huminga ng sabay ang buong tindahan. Pero gagawin ko ang isang bagay na dapat ko sanang ginawa matagal na. Makikinig ako. Makikinig ako sa bawat empleyado rito. Bawat kwento. Bawat reklamo. Bawat luha na nilunok dahil takot silang mawalan ng trabaho. Pagkatapos ay humarap siya sa staff na nakatitig sa kanya na may halong hindi makapaniwala at maingat na pag-asa. At hihingi ako ng tawad, sabi niya sumisikip ang boses, dahil ang nangyari rito ay kasalanan ko. Hindi ni Camila, akin. Dahil umalis ako, patuloy niya. Lumayo ako, tumigil akong magbigay pansin. Nabasag ang boses niya sa huling mga salita. At sa pagkabasag na iyon, sa sandaling ang isang makapangyarihang lalaki ay umamin ng pagkukulang sa harap ng mga taong napabayaan niya. May isang bagay na nagbago sa loob ng tindahan. Si Valentina ang unang umiyak ng hayagan, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, pag-asa. Naging parang korte ang Bautista en Hogar, hindi dahil may hukom o martilyo, kundi dahil sa wakas, pinayagan ng magsalita ang katotohanan. Nakatayo si Camila malapit sa opisina niya at si Oswaldo, ang security guard na inutusan niyang paalisin si Alejandro ilang minuto lang ang nakalipas, ay ngayon nakapwesto sa tabi niya, sumusunod sa utos ni Hilario. Matatag at eksakto ang boses ni Hilario.
Miss Ortega, mariin kong ipinapayo na huwag niyong hahawakan ng phone, computer o anumang dokumento hanggat hindi tapos ang audit. Anumang pagtatangka na mag-delete o magbago ng ebidensya ay ituturing na nagpapabigat sa kaso. Hindi sumagot si Camila, nakatutok lang ang mga mata niya sa sahig. Pero malinaw kay Alejandro, tumatakbo pa rin ang isip niya, naghahanap ng dahilan, bumubuo ng depensa, binabago ang realidad sa ulo niya. Ang mga taong tulad ni Camila ay hindi basta bumabagsak ng tahimik. At alam yon ni Alejandro. Mr. Alejandro, lumapit si Lorena, may hawak na tablet. Na-access na ng IT technicians ang system ng store. Kailangan niyong makita ito. Ang ipinakita niya ay nagpapatunay sa lahat ng isinulat ni Ingrid sa notebook niya. Pero mas malala pa ang lawak kaysa sa inaasahan ni Alejandro. Sa loob ng huling 8 buwan, 123 piraso ng muebles ang na-flag bilang defective o returned by customer. Pero ang mga return order ay walang tunay na pirma ng customer. Peke ang mga pirma, ginawa ng taong may administrative access. Lahat ng return na ito ay dumaan sa account ni Camila Ortega, paliwanag ni Lorena, sabay turo sa screen. At ito ang pinakamahalagang detalye. Tuwing may na-enter na fake return, may company truck na nagdi-deliver sa eksaktong address na ito. Nag-zoom si Lorena, tugma ang address sa isinulat ni Ingrid. Isang lokasyon na nakarehistro sa pangalan ni Emiliano Solaris. Sumikip ang sikmura ni Alejandro. Magkano ito? Tanong niya kahit hindi siya sigurado kung gusto niyang marinig ang sagot. Nag-atubili si Lorena bago magsalita. Sa halaga ng ninakaw na merchandise, humigit kumulang 1.8 milyong piso. Pero inventory pa lang yon, dagdag niya. May mga discrepancy rin sa cash sales records na maaaring magdagdag pa ng 600,000. Umiikot ang ulo ni Alejandro. 2.4 million pesos. Sistematikong kinuha mula sa kumpanyang itinayo niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Perang pwedeng nagbayad ng patas na sahod, perang pwedeng sumagot sa health insurance, perang pwedeng nagbigay ng makataong kondisyon sa trabaho imbis na takot. May higit pa, sabi ni Lorena binabaan ng boses, ang labor contracts. Sinuri ko ang HR files, patuloy niya, at sa 47 empleyado sa branch na ito, 39 ang nakaregister sa renewable temporary contracts. Sumikip ang tingin ni Alejandro. Hinding-hindi dapat posible iyan. Hindi nga, sagot ni Lorena. Ayon sa corporate policy na ikaw mismo ang nag-aproba, 5 taon na ang nakalipas, sinumang empleyado na makakumpleto ng 6 na buwan ay automatikong ililipat sa permanent contract na may buong benepisyo. Kung ganon, bakit hindi ginawa? Tanong ni Alejandro. Dahil may nagbago ng internal policy para sa branch na ito. Muling nag-swipe si Lorena sa tablet. Ang binagong dokumento ay may digital signature ni Emiliano Solaris bilang approving accountant. Pero ang instruction na nag-trigger nito, sabi ni Lorena, sabay harap ng tablet sa kanya, galing kay Camila. Isang internal email ang lumabas sa screen. 2 taon na ang nakalipas. Sumulat si Camila kay Emiliano, kailangan kong ayusin mo ang contract policy para sa main branch. Kung temporary sila, makakatipid tayo sa benefits at mas kontrolado natin ang staff. Kapag may nagtanong, sabihin mong corporate policy ito na inaprubahan ni Mr. Alejandro. Sumikip ang lalamunan ni Alejandro. Corporate policy approved by Mr. Alejandro. Ginamit ang pangalan niya bilang sandata, isang panangga para pagsamantalahan ang mismong mga taong bumubuhat sa kumpanya. Bawat manggagawang pinilit sa walang katapusang overtime. Bawat inang hindi madala ang anak sa doktor dahil walang insurance. Bawat empleyadong nanahimik dahil takot mapalitan.
At sa sandaling iyon, may napagtanto si Alejandro, isang masakit na katotohanan. Hindi lang nila ninakaw ang pera niya, ninakaw nila ang pagkakakilanlan niya. Bawat batang manggagawang tulad ni Ignacio na winasak ang katawan sa pagbubuhat ng muebles nang walang proteksyong legal na dapat sanay sa kanya. Bawat taong pinagsamantalahan, tinakot at pinatahimik. Lahat ng iyon ay ipinagtanggol gamit ang pangalan ni Alejandro. Kailangan munang lumayo ni Alejandro. Naglakad siya papunta sa harapang display window kung saan si Mrs. Ingrid ay patuloy na naglilinis ng salamin sa dati niyang kalmadong paraan. Hindi siya agad nagsalita. Tumayo lamang siya sa tabi nito, nakatanaw sa kalsada, pilit pinipigilan ang bagyong sumasabog sa dibdib niya. "Masakit, hindi ba?" sabi ni Ingrid, hindi tumitigil sa mabagal na galaw. "Ang malaman na ang pangalan mo ang naging kadena na nagkulong sa kanila. Paano mo natiis ito ng ganito katagal?" Mahina niyang tanong. "Paano mo napanood araw-araw at patuloy ka pa ring pumasok?" "Dahil may kailangang manatili," sagot niya. "May kailangang maging saksi. At dahil tuwing umaga kapag nakikita kong tumatakbo si Ignacio papasok matapos magdamag sa ospital kasama ang nanay niya, o kapag nakikita kong ngumiti si Valentina sa mga customer habang durog na durog sa loob, naaalala ko kung bakit hiniling ni Mariana na manatili ako rito." Parang mainit na kamay sa gitna ng dilim ang marinig ang pangalan ng asawa niya. Inasahan na ni Mariana ang lahat. Mas kilala siya nito kaysa sa pagkakakilala niya sa sarili at alam nitong ang tagumpay ay lilikha ng distansyang sapat para mabulag siya. "Ingrid, kapag natapos ito, gusto kong malaman mo na mag-uusap tayo mamaya, Don Alejandro." Banayad siyang pinutol nito. "Sa ngayon, mas malalaki ang dapat mong harapin." Itinuro niya ang entrada. May sasakyang kakahinto lamang sa harap ng tindahan. Bumaba si Emiliano Solaris, inaayos ang kurbata, kampanteng-kampante, walang ideya na naglalakad siya papunta sa sariling pagbagsak. Tinawagan siya ni Hilario at sinabing routine audit lang iyon. Walang dahilan para maghinala, ngunit nang pumasok siya at makita si Alejandro Bautista sa gitna ng showroom, nakasuot ng lumang damit, napapaligiran ng IT technicians na wala ang dugo sa mukha niya. Mr. Alejandro," nauutal niyang sabi, "anong nangyayari? Bakit ganyan ang suot ninyo? Ayos lang ba ang lahat?" Matagal siyang tinitigan ni Alejandro, 15 taon, 15 taon ng tiwala, pagkakaibigan, hapunan tuwing Pasko at mga pribadong usapan na ibinabahagi mo lang sa taong itinuturing mong pamilya. At ngayon, alam niyang kasinungalingan ang lahat. "Emiliano," sabi ni Alejandro sa wakas, sabay turo sa isang upuan, "Umupo ka." "Mr. Alejandro, hindi ko..." "Umupo ka." Sumunod si Emiliano, nanginginig ang mga kamay niya, palipat-lipat ang tingin kay Alejandro, kay Hilario, kay Lorena at kay Camila. "Isang tanong lang ang itatanong ko," sabi ni Alejandro, "at sa pagkakataong ito, sagutin mo ako ng totoo." Nilunok ni Emiliano ang laway. "Mula kailan?" 2 simpleng salita pero mabigat ang kahulugan. Alam na ni Emiliano ang tinutukoy. 2 taon, bulong niya. 2 taon na ang nakalipas. "Paano?" tanong ni Alejandro. Tinakpan ni Emiliano ang mukha niya. "Nilapitan ako ni Camila pagkatapos ng quarterly meeting. Sinabi niyang may paraan para kumita gamit ang merchandise na pwedeng markahan bilang loss. Tumanggi ako sa una, sumpa ko. Pero may alam siya tungkol sa akin, mga utang, problema sa asawa ko, 2 bahay ang sinusuportahan ko. Sinabi niyang madaling pera lang yon, na hindi mo sinusuri ang detalye dahil nagtitiwala ka sa amin." "At tama siya," mapait na sabi ni Alejandro. "Nagtiwala ako. Bawat araw kinakain ako ng konsensya," bulong ni Emiliano. "Pero nang gusto kong tumigil, huli na. May ebidensya siya laban sa akin.
Pinili mo ang ginhawa kaysa katotohanan, sabi ni Alejandro. Pinili ko ang takot, sagot ni Emiliano. Tumingin siya pataas. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alejandro ang tunay na luha sa mata ng lalaking akala niyang hindi matitinag. Inupahan kita dahil nakita ko ang karakter mo, mahinang sabi ni Alejandro. At ngayon, Lorena, idokumento ang lahat, utos niya. Bawat piso, bawat item, bawat packing return, bawat minanipulang kontrata. Hilario, simulan na ang legal action. Pagkatapos ay humarap siya sa mga empleyado. Sa inyong lahat, hindi sapat ang salita. Simula ngayon, rerepasuhin at gagawing permanente ang lahat ng temporary contract na dapat noon pa ginawa. Bumulong ang pag-asa sa hangin. Isasauli ang lahat ng ninakaw na komisyon. Babayaran ang lahat ng overtime. At magkakaroon ng sistemang makakausap ninyo ako ng direkta. Lumapit siya kay Valentina. Tinrato mo akong tao, sabi niya, hindi titulo. Lumapit siya kay Ignacio at tinrato mo akong kapantay. Tao ka, sagot ni Ignacio, at sapat na iyon. Tao ka, sapat na iyon. Nag-vibrate ang telepono ni Alejandro, isang mensahe. Mr. Alejandro, ako si Aurelio Lopez. Pinatalsik ako ni Camila 8 buwan na ang nakalipas. Ang ginawa niya sa akin ay higit pa sa alam ninyo. Mas malaki ito kaysa inaakala nila. Kontakin ang lahat ng tinanggal sa nakaraang 2 taon, sabi ni Alejandro. Habang palabas siya, hinawakan siya ni Ingrid. May isa pa akong hindi nasasabi sa iyo. Si Mariana, may iniwan siya. Isang liham. Kinabukasan dumating si Alejandro ng walang disguise. Ibinigay ni Ingrid ang dilaw na sobre. Handa ka na! Umupo siya sa maliit na hardin sa likod, ang harding dinisenyo ni Mariana. Binuksan niya ang liham at nagsimula siyang magbasa. Mahal kong Alejandro, kung binabasa mo ito, ibig sabihin tinupad ni Ingrid ang pangako niya. At tinupad mo rin ang sayo kahit hindi mo alam na nangako ka. Naalala mo ba ang gabi bago natin binuksan ang unang tindahan? Nakaupo tayo sa sahig, kumakain ng sandwich na binili sa huling barya natin. Sinabi mo sa akin, Mariana, gaano man ito kalaki balang araw, hinding-hindi ko kakalimutan ang pakiramdam na wala kang wala at hinding-hindi ko tatratuhin ang sinuman na parang wala silang halaga. Iyon ang pangako mo, hindi sa akin, sa sarili mo. Sa loob ng maraming taon, tinupad mo yon. Alam mo ang pangalan ng bawat empleyado. Alam mo kung sino ang may anak, sino ang nahihirapan. Ikaw ang boss na gustong-gusto ng lahat dahil hindi mo nakalimutang maging batang minsang natulog sa sahig ng pagawaan. Pero ang tagumpay ay may tahimik na paraan ng paglayo sa atin sa tunay nating sarili. Hindi ito biglaan, paunti-unti. Una, tumigil kang bumisita araw-araw. Pagkatapos, hindi mo na natutunan ang pangalan ng mga bagong empleyado. Hanggang isang araw, nagising ka sa isang malaking penthouse at hindi mo na maalala ang lasa ng kape na ibinibigay ng kapitbahay natin nung wala pa tayong asukal. Hindi kita sinisisi, mahal ko. Alam kitang mabuti. Sa ilalim ng mga suit meeting at numero, nandoon pa rin ang lalaking minahal ko. Ang lalaking nangarap ng mas mabuti. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa lahat. May sakit ako, Alejandro. At sa pagkakataong ito, hindi ako mananalo. Kaunti na lang ang oras ko. Pinili kong huwag sabihin sa iyo dahil kilala kita. Iiwan mo ang lahat para sa akin. Magiging maganda iyon, pero hindi mababago ang wakas. Sa halip, ginamit ko ang oras ko para sa mas mahalaga. Hiniling ko kay Ingrid na bantayan ang tindahan, hindi ang muebles ang mga tao. At hiniling kong itago niya ang liham na ito hanggang sa araw na mapatunayan mong ikaw pa rin ang lalaking minahal ko. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin, nakabalik ka. Bumaba ka mula sa tore mo at naglakad kasama ng mga tao. Naalala mong bago ka naging milyonaryo, isa kang batang gutom na may napakalaking pangarap at mas malaking puso. Ngayon, may hihilingin ako sa iyo, mahal ko. Huwag kang umiyak sa nawala mo.
At dito tumigil ang pahina. Ang ikatlong umaga ay iba, hindi dahil sa araw, kundi dahil nagising si Alejandro bilang ibang tao. Hindi pa tapos ang kwento. Dahil ang pinakamahalagang katotohanan, dumarating lang kapag handa ka ng dalhin ang bigat nito. Itayo mo ito gamit ang kung ano na ang meron ka. Bawat taong nagtatrabaho sa tindahang yon ay isang tao. May kwento, may pangarap, may pangamba. Gaya mo nung nagsisimula ka pa lang. Ibigay mo sa kanila ang hindi kailanman ibinigay sa atin ng kahit sino. Ang pagkakataong mapansin, ang pagkakataong igalang, at alagaan mo si Ingrid. Ang babaeng iyon ay ipinagpaliban ang pagre-retiro niya para tuparin ang pangakong ginawa niya sa akin. 18 taon siyang kumuskos ng sahig dahil may kaibigang naghihingalo na nakiusap sa kanyang manatili. Iyan, Alejandro, ang katapatan. Iyan ang pag-ibig. Yan ang bagay na hinding-hindi mabibili ng pera. Isa pang huli, yung una nating maliit na tindahan. Yung tindahang dun tayo kumain ng sandwich sa sahig at tumitig sa kisame na puno ng pangarap. Huwag mo itong ibenta. Alam kong matagal mo nang iniisip ibenta iyon, pero pakiusap, huwag. Puntahan mo iyon, umupo ka sa sahig tulad ng ginawa mo nung gabing yon at alalahanin mo kung sino ka. Dahil ang lalaking umupo sa sahig na iyon ay siya ring lalaking nagbabasa ng liham na ito ngayon. At ang lalaking iyon ay kayang baguhin ng mundo. Binago na niya ito minsan. Kaya niya ulit, mahal kita ngayon, mahal kita bukas, at mamahalin kita sa bawat buhay na darating pagkatapos ng isang ito. Ang Mariana mo, hindi na napansin ni Alejandro ang eksaktong sandali kung kailan siya tumigil sa pagbasa at nagsimulang umiyak. Tumulo ang luha sa mga pahina, nilabo ang sulat kamay, humalo sa tinta, parang sinasagot ng mga mata niya ang mga salita niya sa tanging wikang kaya nilang gamitin. Umiyak siya sa paraang hindi niya nagawa mula noong araw ng libing. Umiyak siya para sa mga taon na nawala, para sa mga taong hindi niya pinansin, para sa distansyang siya mismo ang lumikha sa pamamagitan ng mga desisyon niya. Umiyak siya para kay Ingrid na halos 2 dekada ang ginugol sa paglilinis ng sahig dahil tumanggi siyang suwayin ang isang pangako. Umiyak siya para kay Ignacio na winawasak ang katawan para mabayaran ang gamutan sa ospital. Para kay Valentina na pinipilit ngumiti sa mga customer habang tahimik na nahahati ang puso. Para sa bawat invisible na manggagawa na nagpapatayo sa kanyang imperyo habang pinagmamasdan niya ang lungsod mula sa ika-42 palapag. Pero higit sa lahat umiyak siya para kay Mariana, para sa babaeng kahit naghihingalo, iniisip pa rin ng iba. Isang babaeng ginamit ang huling mga araw niya hindi lang para magpaalam, kundi para siguraduhing mas magiging mabait at mas makatarungan ang mundong iiwan niya. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas, nang sa wakas ay itinaas niya ang ulo at pinunasan ang muka gamit ang manggas. Napagtanto niyang hindi pala siya nag-iisa. Naupo si Mrs. Ingrid sa kabilang bench, tahimik lang, binibigyan siya ng espasyo, iginagalang ang dalamhati niya nang hindi ito sinisingitan. Mahal na mahal ka niya, banayad na sabi ni Ingrid, hindi siya tumigil sa pagmamahal sa'yo. Kahit nung naligaw ka, naniwala siyang babalik ka. Palagi niyang sinasabi sa akin, dagdag ni Ingrid, mabuti ang puso ni Alejandro. Kailangan lang niyang may magpaalala kung saan niya ito iniwan. Napatawa si Alejandro ng mahina sa gitna ng luha. Ganyan si Mariana, kayang paiyakin at pasayahin ka sa iisang hinga. Salamat Ingrid, sabi ni Alejandro, sa lahat, sa pananatili, sa pagprotekta sa kanila, sa pag-iingat sa liham na ito sa loob ng 6 na taon. Huwag mo akong pasalamatan, sagot ni Ingrid. Pasalamatan mo siya, tinupad ko lang ang pangako ko. Sa sandaling yon, lumitaw si Hilario sa bungad ng hardin. Alejandro, sabi niya, nandito na sila, si Aurelio Lopez at ang 4 pang dating empleyado. Naghihintay sila sa meeting room.
Tumayo si Alejandro at ipinasok ang liham ni Mariana sa loob na bulsa ng kanyang polo. Idiniin mismo sa ibabaw ng puso niya. Hindi na niya inabala pang punasan ang huling luha. Wala siyang pakialam kung may makakita sa kanya ng ganito. Ang lalaking umiiyak dahil nagmamahal ay walang dapat ikahiya. Ang narinig ni Alejandro sa loob ng meeting room ay muling dumurog sa kanya. 5 tao ang nakaupo sa paligid ng mesa, 3 babae at 2 lalaki. Bawat isa ay halatang kinakabahan pero may pag-asa rin sa kanilang mga mata. Si Aurelio Lopez, 43 taong gulang, ang unang nagsalita. Mr. Alejandro, salamat po sa pakikipagkita sa amin. Alam kong hindi ito madali para sa inyo, pero kailangan niyong maintindihan kung ano ang ginawa ni Camila. Isa-isa nilang ibinahagi ang kanilang kwento. Si Aurelio ay naging warehouse supervisor sa loob ng 12 taon. Tinanggal siya ni Camila matapos niyang questionin ang mga merchandise na lumalabas sa tindahan ng walang dokumento. Gumawa siya ng peking disciplinary record at inakusahan siyang pabaya. Si Maricel Castro, 51, ay full-time salesperson sa loob ng 8 taon. Tinanggal siya dahil tumanggi siyang pumirma sa mga return document na alam niyang peke. Si Lola Soriano, 39, ay cashier sa loob ng 5 taon. Tinanggal siya matapos niyang i-report sa Human Resources na hindi tugma ang cash sales sa arawang record. Hindi kailanman lumampas sa kontrol ni Camila ang reklamo niya. Si Armando Herrera, 26, ay delivery driver sa loob ng 3 taon. Ayon sa file niya, tinanggal siya dahil minsan siyang na-late. Pero iba ang tunay na dahilan. Nakita niya si Emiliano na naglalabas ng mga kahon mula sa bodega matapos ang oras ng trabaho. At si Ana Villalobos, 62, ay customer service sa loob ng 11 taon. Tinanggal siya 1 taon bago ang pagre-retiro. Opisyal na dahilan, restructuring. Tunay na dahilan, tumanggi siyang magsinungaling sa customer na naghahanap ng muebles na hindi naman na-deliver. Bawat kwento ay parang panibagong hiwa. Bawat pangalan ay paalala kay Alejandro na ang pagkawala niya ay nagdulot ng totoong pinsala sa totoong tao. Mga taong nawalan ng trabaho, ng katatagan at ng dignidad dahil inabuso ng isang manager ang kapangyarihang ibinigay niya. Ano ang magagawa ko? Tanong ni Alejandro. Magaspang at paos ang boses. Ano ang kailangan ninyo sa akin? Tumingin sa kanya si Aurelio, nangingintab ang mata sa emosyon. Makinig lang kayo, sabi niya, iyon lang. Maniwala kayo sa amin. Kasi nung sinubukan naming magsalita noon, walang naniwala. Naniniwala ako, agad na sagot ni Alejandro, at higit pa sa pakikinig ang gagawin ko. Habang kinukuha ni Hilario ang formal na salaysay at dinodokumento ni Lorena ang bawat kaso para sa legal action, lumabas si Alejandro sa hallway para huminga sandali. Doon niya nakita si Valentina, nakasandal sa pader, hawak ang phone, basa na naman ang mga mata. Mr. Alejandro, mahina niyang sabi, may gusto po akong ipakita sa inyo. Iniabot niya ang phone. Sa screen may video. Ang video na ni-record ni Mr. Gutierrez nung nakaraang araw. Mahigit 2 milyong views na. Pero ang nagpapaiyak kay Valentina ay hindi ang video, kundi ang mga komento sa ilalim, libo-libo. Mga taong nagbabahagi ng sarili nilang karanasan ng pagmamaltrato sa trabaho. Mga invisible na empleyado, mga manggagawang pinahiya ng mga boss na katulad ni Camila. Mga taong walang bumalik para sa kanila. Basahin niyo ito, sabi ni Valentina, itinuturo ang isang komento. Mula ito sa isang babae sa ibang lungsod. Sinulat niyang ang nanay niya ay naglinis ng opisina sa loob ng 30 taon, hindi man lang napasalamatan at namatay na, walang kahit sinong nakaalam ng pangalan niya. Sinabi niyang napaiyak siya sa video. Dahil sana raw may gumawa para sa nanay niya ng ginagawa ngayon ni Alejandro para sa mga empleyado niya.
Binasa ni Alejandro ang komento ng paulit-ulit at sa sandaling iyon, malinaw niyang naunawaan. Hindi na lang ito kwento niya. Kwento ito ng lahat ng taong naging invisible. At ang susunod na kailangan pang mangyari, iyon ang pinakamahalaga sa lahat. 3 buwan nang lumipas, nag-iba ang itsura ng pinakaabalang abenida ng lungsod ng umagang iyon. Sa harap ng flagship Bautista and Hogar store, may nagsipagtipon sa paligid ng maliit na entablado na itinayo malapit sa entrada. Mga journalist, mga dating empleyado, mga empleyadong nagtatrabaho pa rin doon, mga customer at 12 ng tao na ang alam lang ay ang kwento mula sa viral video na umabot na ngayon sa mahigit 20 milyong views. Umakyat si Alejandro Bautista sa entablado ng kalmado at matatag ang hakbang. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling executive suit at hindi na rin siya nakadamit na parang pulubi. May suot siyang nasa gitna. Isang bagay na totoo, isang bagay na kahawig ng lalaking palagi niyang naging siya sa ilalim ng lahat ng patong ng tagumpay. Ang una niyang ginawa ay tumingin sa kanang bahagi ng crowd. Naupo roon si Mrs. Ingrid Reyes, ngayon sa wakas, sa isang maayos na upuan na personal na inilabas ni Ignacio para sa kanya. Sa tabi niya, sa maliit na mesa, may nakapatong na naka-frame na dokumento. Ang bago niyang kontrata, kumpletong retirement benefits na may lifetime pension na magsisimula mismong araw na iyon. Sa wakas, kinilala ang 18 taon niyang serbisyo, 18 taon ng tahimik na katapatan na pinarangalan sa paraang dapat noon pa. Noong umagang iyon, sinabi ni Ingrid sa kanya, "Mr. Alejandro, hindi ko kailangan ng papel para malaman ang halaga ko." At sinagot siya ni Alejandro, "Alam ko, Ingrid, pero kailangan ng mundo ang papel para hindi nito makalimutan ang hindi nito dapat kalimutan." Sa tabi ni Ingrid ay nakaupo si Ignacio Sanchez. Ang binatang dati mag-isa sa madilim na bodega, nagbubuhat ng mabibigat na muebles, ay may suot na ngayong ibang ID badge, Operations Supervisor, Main Branch. Ang unang desisyon niya bilang supervisor, kumuha ng 2 pang warehouse worker dahil walang sino man ang dapat magbuhat mag-isa ng trabahong nangangailangan ng maraming kamay. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit kumikislap ang mga mata ni Ignacio. Kundi ang tawag na natanggap niya noong nakaraang linggo mula sa ospital. Ang bagong corporate health insurance na ipinatupad ni Alejandro sa restructuring ay sinasagot na ang buong gamutan ng kanyang ina. At gumagaling siya, may pag-asa ang mga doktor. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, kaya nang sabihin ni Ignacio ang salitang kinabukasan nang hindi nanginginig ang boses. Sa unang hanay, nakatayo si Valentina Pascua, hawak ang kamay ng isang malit na batang babae na kulot ang buhok at malalaki ang mata. Si Lucia, ang anak ni Valentina, at ang pangalan niya ay Lucia. Nang malaman niyon ni Alejandro ilang linggo ang nakalipas, halos tumigil ang puso niya. "Bakit Lucia?" banayad niyang tanong. "Dahil noong dumating ako sa tindahang ito na desperadong-desperado sa trabaho," sagot ni Valentina, "si Mrs. Ingrid ang unang taong tumrato sa akin ng may dignidad. Kinwentuhan niya ako tungkol sa isang babaeng ang pangalan ay Mariana," patuloy ni Valentina. "Isang babaeng naniniwala na ang bawat tao ay dapat makita. Parang pinakamagandang pangalan sa mundo. Kaya nang ipinanganak ang anak ko, pinangalanan ko siyang Lucia bilang pagpupugay sa kanya. Mariana, Lucia, buhay ang pamana ng asawa niya sa mga lugar na hindi niya kailanman inakala. Si Valentina ay ngayon ang bagong general manager ng main branch. Hindi dahil gusto siyang gantimpalaan ni Alejandro dahil sa guilt, kundi dahil alam ng bawat empleyado at bawat customer ang katotohanan, walang mas kwalipikado kaysa sa kanya. Ang babaeng ipinagtanggol ang pulubi, gamit lang ang isang basong tubig, ay namuno ngayon sa tindahan gamit ang simpleng prinsipyo.
Dito mahalaga ang bawat tao. Inangat ni Alejandro ang mikropono at tumingin sa crowd. Sa mga linggong lumipas mula noong insidente, ang kwento niya ay naging mas malaki pa kaysa sa corporate scandal. Nagsimula ito ng isang tahimik na revolusyon. Sa buong bansa, maraming kumpanya ang nagsimulang mag-review ng employment practices. Ang hashtag na #WeAllMatter ay naging national trend. Libu-libong manggagawa ang nagkaroon ng lakas ng loob na i-report ang abuso na matagal nilang tiniis sa katahimikan. Si Camila Ortega ay humaharap ngayon sa formal na kaso: fraud, document forgery at abuse of authority. Nakaschedule ang paglilitis niya sa susunod na buwan. Hindi siya tumakas. Hindi siya nawala. Ayon kay Hilario, nanatili siya sa apartment niya, walang trabaho, walang kapangyarihan at wala ng koneksyon. Ang kahariang itinayo niya gamit ang takot ay gumuho sa sandaling pumasok ang katotohanan sa harapang pinto. Buong nakipagtulungan si Emiliano Solaris sa investigasyon. Hindi mabubura ng kooperasyon ang ginawa niya, pero naniniwala si Hilario na isasaalang-alang ng korte ang tunay niyang pagsisisi. Hindi pa siya napapatawad ni Alejandro, pero may isang bagay siyang naunawaan. Ang pagpapatawad ay hindi isang sandali. Isa itong mahabang proseso, at nagsimula na ang prosesong iyon. Ang 5 dating empleyado na tinanggal ng hindi makatarungan ay nabayaran at inalok na bumalik kung gusto nila. Bumalik si Aurelio Lopez bilang logistics supervisor. Pinili ni Maricel Castro na huwag bumalik at ginamit ang kompensasyon para magbukas ng sarili niyang maliit na negosyo. Tinanggap nina Lola Soriano, Armando Herrera at Ana Villalobos ang alok na bumalik. Bawat isa sa kanila ay tinanggap ng hayagan na may paggalang na matagal na nilang karapatan. Si Ana Villalobos, ang 62 taong gulang na babae na tinanggal 1 taon bago ang retirement, ang pinakamalakas umiyak noong araw na bumalik siya. Nang pumasok siya sa harapang pinto, bumuo ang lahat ng empleyado ng parang hallway ng mga tao at pumalakpak. 5 hakbang pa lang si Ana, huminto siya, tinakpan ang mukha at umiyak ng buong lakas. Parang taong binabawi ang isang bagay na akala niya'y tuluyan nang nawala. Ngayon nakatayo sa entablado, huminga ng malalim si Alejandro at nagsimulang magsalita. 30 buwan ang nakalipas, sabi niya. Nagsuot ako ng lumang damit at umupo sa sahig ng sarili kong tindahan. Sinigawan ako ng isang empleyado at tinawag akong pulubing walang kwenta. Sinabi ng isang salesman na tinatakot ko raw ang mga customer. Sinubukan nila akong paalisin sa lugar na itinayo ko gamit ang sarili kong mga kamay. Huminto siya, tumahimik ang crowd, at iyon ang pinakamagandang araw ng buhay ko. May bulungan sa audience, iyon ang pinakamagandang araw, patuloy ni Alejandro, dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang katotohanan. Hindi ang katotohanan ng spreadsheet at executive meeting, kundi ang katotohanan ng mga tao, ang katotohanan ni Ignacio na nagbuhat mag-isa para mabayaran ang gamutan ng kanyang ina, ang katotohanan ni Valentina na ipinagtanggol ang dignidad ko nang hindi niya alam kung sino ako, ang katotohanan ni Mrs. Ingrid na 18 taon na pinanghawakan ang pangakong hiniling ng asawa ko sa kanya sa mga huling araw ng buhay niya. Tumingin si Alejandro kay Ingrid. Tahimik siyang umiiyak, nakangiti sa gitna ng luha. Bago mamatay ang asawa kong si Mariana, iniwan niya sa akin ang isang liham, sabi ni Alejandro. Sa liham na iyon, pinaalala niya sa akin ang isang bagay na nakalimutan ko. Na bago ako naging milyonaryo, isa akong lalaking umupo sa sahig ng isang bakanting tindahan at nangakong hinding-hindi niya ituturing ang sinuman na parang wala silang halaga. Nilabag ko ang pangakong iyon nang hindi ko namamalayan. At ang mabubuting tao ang nagbayad sa pagkabulag ko.
Nanginginig ang boses niya pero nagpatuloy siya. Hindi ako nandito para ipagdiwang ang tagumpay ng kumpanya. Nandito ako para gumawa ng bagong pangako. Hindi na muling magiging lugar ang tindahang ito kung saan pakiramdam ng mga tao ay invisible sila. Magiging lugar ito kung saan ang bawat taong papasok sa pintuang ito, nakasuot man ng suit o luma at kupas na damit, ay tatratuhin ng may parehong dignidad. Pagkatapos ay dinukot ni Alejandro ang bulsa niya. Naglabas siya ng maliit na karatulang handmade. Hindi perpekto ang pagkakapinta ng mga letra, pero mas malakas pa sa perpekto ang dala nito. May kaluluwa. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Ang nakasulat, "Dito mahalaga ang bawat tao." Ito ang karatulang ipininta ni Mariana para sa una naming tindahan 30 taon na ang nakalipas, paliwanag ni Alejandro. Nakatago ito sa isang kahon na hindi ko na binuksan matapos siyang mamatay. Ngayon, ibabalik ko ito sa lugar kung saan ito dapat, sa entrada. Para wala na, kahit kailan, ang makalimot sa tunay na mahalaga. Naglakad siya papunta sa harapang pintuan at isinabit ang karatula sa tabi ng entrada, eksaktong kung saan ito inilagay ni Mariana noon sa maliit na tindahang pinagmulan ng pangarap nila. Nang lumingon siya pabalik, may nakita siyang nakapigil hininga. Umiiyak si Valentina habang niyayakap ang anak niya. Umiiyak si Ignacio habang yakap ang ina niya na pinayagang lumabas ng ospital para makadalo. Umiiyak si Ingrid, nakadikit ang dalawang kamay sa dibdib. Pinupunasan ni Hilario ang mata, pilit pa ring magmukhang seryosong abogado, at pati mga estranghero ay umiiyak dahil nakita nila ang sarili nilang buhay sa kwentong ito. Bumaba si Alejandro sa entablado at dumiretso kay Ingrid. Lumuhod siya sa harap niya, hinawakan ang kamay niya at bumulong ng salitang siya lang ang nakarinig. "Mission accomplished, Ingrid. Ipagmamalaki ka ni Mariana." "Hindi," sagot ni Ingrid, kumikislap ang luha sa mata at may pinakamaliwanag ng ngiting nakita ni Alejandro sa mukha niya. "Ipagmamalaki ka niya dahil natuto kang makakita muli." Nang hapong iyon, matapos mag-alisa ng tao at bumalik sa normal ang tindahan, may ginawa si Alejandro na hindi niya nagawa sa loob ng maraming dekada. Nagmaneho siya papunta sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Naroon pa rin ang maliit na tindahan, maalikabok, iniwan, nakalimutan. Pero nang buksan niya ang pinto at pumasok, parang buhay na buhay ang alaala. Halos maamoy niya ang sandwich at marinig si Mariana na tumatawa. Umupo siya sa sahig, eksaktong tulad ng ginawa niya 30 taon na ang nakalipas, at ngumiti. Dahil sa wakas, naunawaan niya ang matagal ng alam ni Mariana. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ari-arian o sa bank account. Nasusukat ito sa mga taong naalala ka kahit wala ka. Sa mga kamay na nagbibigay ng tubig kapag tinalikuran ka ng mundo. Sa mga pangakong tahimik na tinupad sa loob ng 18 taon at sa mga liham ng pag-ibig na naglalakbay sa panahon para lang ipaalala sa iyo kung sino ka talaga.